Ginulat ng dalaga sa kasal ng kanyang ex-boyfriend ang lahat ng matuklasan niya habang sila pa ay niloloko na siya nito kasama ang kasalukuyang nobya. Kaya para makaganti, buong tapang na hinablot niya ang mantel upang gawing gown, ang panyo ng panauhin bilang belo at ang mga bulaklak sa mesa para sa kanyang baukwet. Nang handa na ang lahat, mayabang siyang tumayo sa tabi ng nobyo para sa kanilang group photo. Nang mag-heart sign ang bagong kasal, ipinakita niya ang kanyang gitnang daliri. Nang maghalikan ang bagong kasal, umarte siyang nasusuka. Si Son Haeyoung ay isang taong ayaw magpatalo mula pagkabata. Noong elementarya, nang maglaan ang guro ng 80% ng playground para sa mga batang lalaki na maglaro ng football at ang mga batang babae ay may maliit na espasyo lamang, matapang niyang nilabanan ang guro, na humantong sa pagpapakalat ng guro ng chismis laban sa kanya. Mula pagkabata, ang kanyang mabait at matuwid na ina ay laging nagdadala ng mga batang walang matutuluyan sa kanilang bahay. Natatakot din si Son Haeyoung na makipag-agawan ng pagkain sa kanila. Ang iba ay naniniwala na si Son Haeyoung ay mapagkumpetensya at ayaw magpatalo, ngunit pakiramdam niya, siya ang totoong natatalo dahil ang mga batang dinala sa kanilang bahay ay kinukuha ang mga bagay na dating para lamang sa kanya, tulad ng pagkain at pagmamahal ng kanyang ina. Habang lumalaki, patuloy siyang dumadalo sa iba't ibang kasalan, paulit-ulit na nagbibigay ng pera bilang regalo. Para sa isang dalagang tulad niya, ang mga regalong pangkasal ay isang transaksyon kung saan lumalabas lang ang pera at walang pumapasok. Isang araw, dumalo siya sa kasal ng isang kasamahan na dati niyang kasintahan. Sa simula, gusto lang ni Son Haeyoung na magbigay ng 100,000 won bilang regalo, ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang kasamahan na ang ex-boyfriend niya ay kanyang senior sa kolehiyo at kasamahan sa trabaho. Nag-iisip si Son Haeyoung na itaas ang regalo sa 150,000 won, ngunit sinabi ng kanyang kasamahan na napakamahal ng pagkain doon, na aabot sa hindi bababa sa 150,000 won bawat tao. Sa huli, napilitan siyang magbigay ng 300,000 won. Kung susumahin, ang halaga ng mga regalong pangkasal na ibinigay niya sa loob ng ilang taon ay sapat na para makabili ng sasakyan. Labis siyang hindi sang-ayon. Ang mga regalong pangkasal na may pagpapalitan ay tila patas sa paningin ng publiko, ngunit sa katotohanan ay mahiwaga ito, halimbawa, dahil sa inflasyon o dahil sa iba't ibang kasalan, may karagdagang gasto sa paglalakbay at panunuluyan. Bukod pa rito, may mga taong lalong lumalayo at maaaring hindi na makipag-ugnayan, kaya sa anumang anggulo, ang taong unang nagbigay ng pera bilang regalo ang talagang nalugi. Labis na nagulat ang ex-boyfriend nang makita si Son Haeyoung na dumalo sa kasal. Naisip niya na dahil magkaibigan sila sa kolehiyo at magkasamang nagtrabaho, kung hindi siya dumating, magiging sanhi ito ng mga hinala at posibleng mailantad ang kanilang dating relasyon sa opisina. Bagaman naghiwalay na sila, nagtatrabaho pa rin sila sa parehong kumpanya. Mas mabuting iwasan ang anumang gulo. Bago ang kasal, nakatanggap ng tawag si Son Haeyoung mula sa nursing home. Ang kanyang ina, na may Alzheimer's disease, ay inilagay na doon dahil sa kanyang abalang trabaho. Hindi na dumating si Son Haeyoung sa loob ng 2 linggo. Bagaman hindi siya nakikilala ng kanyang ina, patuloy itong bumubulong na bumalik sa eksena ng kasal. Sakto namang lumitaw ang mga magulang ng nobya at nobyo na nagpaalala kay Son Haeyoung ng dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang ex-boyfriend. Noon, lasing na lasing ang kanyang ex-boyfriend at patuloy na kinukumpirma kung siya lang ba ang nag-aalaga sa kanyang ina. Naintindihan ni Son Haeyoung na itinuturing ng kanyang ex-boyfriend ang kanyang ina na isang pabigat. Dahil ayaw niyang maging pabigat sa kanyang ex-boyfriend, masakit man sa loob ay hiniling niya ang paghihiwalay. Sinundan siya ng kanyang ex-boyfriend para pigilan siya, ngunit aksidenteng natumba at nasugatan ang kanyang kamay. Nasaktan si Son Haeyoung kaya bumalik siya at nilagyan ng band-aid ang kamay ng kanyang ex-boyfriend. Natapos ang alaala. Sa malaking screen, ipinapakita ang larawan ng kanyang ex-boyfriend na nagpo-propose sa nobya. Biglang napansin ni Son Haeyoung sa larawan ng proposal na may band-aid sa kamay ng kanyang ex-boyfriend ang band-aid na siya mismo ang naglagay. May narinig siyang nagsabi na ngayon ang unang anibersaryo ng kasal ng mag-asawa. Agad na kinalkula ni Son Haeyoung na 6 na buwan pa lang ang nakalipas nang makipaghiwalay siya sa kanyang ex-boyfriend. Ibig sabihin, nagde-date ang ex-boyfriend niya sa kanya habang niloloko na rin ang kasalukuyang nobya. Nang makipaghiwalay siya, hindi na makapaghintay ang ex-boyfriend niya na mag-propose sa nobya. Galit na galit si Son Haeyoung nang matuklasan niyang niloloko siya ng kanyang ex-boyfriend. Narinig niya ang photographer na tinatawag ang mga kamag-anak at kaibigan para magpa-picture kasama ang mag-asawa. Naisip niya ang kanyang sarili na nakasuot ng simpleng wedding dress, nakatayo sa tabi ng kanyang ex-boyfriend na nakakadiri. Sa totoo lang, lumiko siya. Nakaupo lang siya sa tabi ng nobya, ngunit bigla siyang nakasalo ng baukwet. Pagbalik ni Son Haeyoung, sumigaw siya na sayang ang pera niya sa regalo. Kung alam lang daw niyang gago ang ex-boyfriend niya, hindi na sana siya dumalo sa kasal. Pagkatapos, nagplano ang kanyang kaibigan para sa kanya. Kung magpakasal siya kaagad, makakabalik ang perang ibinayad niya. Nagtaka ang dalawang kaibigan ni Son Haeyoung kung bakit sila naghiwalay ng ex-boyfriend niya. Feeling nila, walang nangyari sa kanilang dalawa at bigla na lang silang naghiwalay. Pero sa tingin ng kanyang kaibigan, tiyak na bumalik na naman ang ugali ni Son Haeyoung na ayaw magpatalo. May black history kasi si Son Haeyoung pagdating sa ganito.
6 na taon na ang nakalipas, hinatid ni Son Haeyoung ang kanyang unang boyfriend. Pinagtataboy niya ang kanyang unang boyfriend dahil halos araw-araw itong nasa bahay niya, ngunit laging walang dalang kahit anong gamit. Hindi rin ito kailanman bumibili ng kapalit ng mga bagay na nagagamit na. Siya ay libreng kumain at matulog. 3 taon na ang nakalipas, pinaghiwalayan ni Son Haeyoung ang kanyang pangalawang boyfriend dahil hindi maganda ang performance nito sa kama. Palagi siyang ang unang kumikilos, ngunit bago pa man siya makasaya, tapos na. Dahil sa galit, pinili niyang makipaghiwalay agad. Pauwi na si Son Haeyoung kasama ang kanyang kaibigan at gusto niyang dumaan sa convenience store para bumili ng gummy bears. Habang naglalakad, nag-usap sila tungkol sa lalaking nagtatrabaho doon. Kinumpara ni Son Haeyoung si Ji-wook sa harap ng iba, parang anghel na tuta, pero sa harap lang niya, parang baliw na aso. Sabi niya, hindi sila magkasundo at palaging nag-aaway. May sariling paraan si Son Haeyoung para harapin si Ji-wook. Kapag mas kinasusuklaman siya ni Son Haeyoung, mas lalo siyang magpapakita at manggugulo. Pumunta si Son Haeyoung sa convenience store at nakita si Ji-wook na naglilinis ng salamin. Agad niyang idinikit ang kanyang kamay sa bagong punas na lugar at ginulo ang maayos na pagkakaayos ng mga estante. Nakita ni Ji-wook na bumibili siya ng sigarilyo at sadyang kinuha ang pakete na may pinakamataas na nilalaman ng nikotin. Inakusahan ni Son Haeyoung si Ji-wook na sinusubukan siyang patayin. Nag-away sila. Tinukso ni Son Haeyoung si Ji-wook na wala siyang permanenteng trabaho. Ginantihan naman siya ni Ji-wook sa kanyang mahinang punto, maghahanap lang siya ng trabaho kung magpakasal na si Son Haeyoung. Kinabukasan sa trabaho, inilantad ni Son Haeyoung ang panloloko ng kanyang ex-boyfriend at sinamantala ang pagkakataon para bawiin ang 300,000 won na regalo niya sa kasal. Siniguro ng ex-boyfriend niya na ibabalik niya ang pera, ngunit kailangan niyang maghintay hanggang sa magpakasal si Son Haeyoung. Tinukso pa siya bago umalis, sinabi nitong hindi niya alam kung maghihintay pa ba ang isang kalkulado tulad niya hanggang sa araw ng kanyang kasal. Galit na galit si Son Haeyoung. Gusto niyang ipaalam sa ex-boyfriend niya na kung bubisitin siya nito, siya lang ang malulugi. Para turuan ng leksyon ang kanyang ex-boyfriend, ginamit niya ang kanyang pagiging kasamahan para ayusin ang isang pulong kasama ang bagong kasal nitong asawa. Agad siyang tumawag sa kanyang ex-boyfriend doon. Nang marinig ng ex-boyfriend niya ang boses ng kanyang asawa, nataranta siya. Para pigilan si Son Haeyoung na ilantad ang kanyang panloloko, kumari pa siya ng takbo papunta sa lugar ng kanilang tagpuan. Pawis na pawis siyang dumating at handa nang magpaliwanag, ngunit napansin niyang may mali. Lumabas na kinuha ni Son Haeyoung ang baukwet na nakuha niya sa kasal. Ginawa niya itong dry flower candle at ibinigay sa asawa ng ex-boyfriend niya. Ang tawag kanina ay pananakot lang sa kanya. Ang ex-boyfriend ay natakot pa rin at takot bumalik sa opisina. Lumuhod siya at humingi ng tawad kay Son Haeyoung. Gusto lang ni Son Haeyoung na bawiin ang 300,000 won. Nagreklamo ang ex-boyfriend na 200,000 won lang ang allowance niya kada buwan at ginagamit pa niya ang debit card. Bukod pa rito, lahat ng account na nasa pangalan niya ay pinamamahalaan ng kanyang asawa. Kung malalaman ng asawa niya na ginamit niya ang pera, siguradong magkakagulo. Bagaman sa mata ni Son Haeyoung, isa siyang masamang tao na nanloloko, umaasa siyang sa mata ng kanyang asawa, siya ay isang mabuting asawa. Nangako siyang ibabalik ang pera ni Son Haeyoung kapag nagpakasal na siya, at humingi ng tawad si Son Haeyoung sa pagkakataong ito. Sa puntong ito, wala nang masabi si Son Haeyoung, kaya't pansamantala na lang niya itong pinalampas. Malapit na magdaos ng creative competition ang kumpanya. Ang empleyadong mananalo ng unang pwesto ay hindi lang magiging direktang tauhan sa ilalim ng pamamahala ng CI, kundi magkakaroon din ng mabilis na pag-promote. Buo ang loob ni Son Haeyoung na manalo sa unang pwesto. Ipinaalala ng kanyang kasamahan sa kanya na bagaman napakagaling niya, wala siyang pagkakataon dahil ang departamento na direktang nasa ilalim ng pamamahala ng CI ay hindi tumatanggap ng mga babaeng empleyado na hindi pa kasal. Noong taon na iyon, magulo ang personal na buhay ng CI, kaya nagbigay ng direktiba ang asawa ng CI upang pigilan ang kalokohan nito. Ginawa rin ito upang maiwasan na matularan ng kanyang anak ang yapak ng kanyang asawa. Labis na nalungkot si Son Haeyoung. Hindi niya inakala na ang kawalang disiplina ng CI ay direkta nitong hahadlang sa kanyang kinabukasan at pag-angat sa posisyon at sahod. Para mailabas ang galit, pumunta si Son Haeyoung sa convenience store at uminom ng alak. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ex-boyfriend na ibabalik nito ang regalo niya sa kasal kapag nagpakasal na siya. Naalala din niya ang sinabi ng kanyang kasamahan na kung magpakasal siya, makukuha niya ang tiket para sa mabilis na pag-promote. Umabot na sa rurok ang pagnanais ni Son Haeyoung na magpakasal. Sa sandaling ito, nagkasalubong ang kanilang mga mata ni Ji-wook. Agad na nakaisip si Son Haeyoung ng isang napakagandang ideya. Nang lumapit si Ji-wook at tanungin siya kung ano ang gusto niya, bigla siyang nagsalita at sinabing kailangan niya ng isang nobyo. Kinonsidera ng lalaking nakasaksi sa paghihiwalay niya sa dalawa niyang ex-boyfriend na siya ay isang manloloko at agad niyang tinanggihan ang alo. Hiningi ni Son Haeyoung ang kasal kay Kim Ji-wook at kaagad naman itong tinanggihan ni Kim Ji-wook. Sa taong iyon, pinayuhan siya ng kanyang lola na maghanap ng isang mabait, masunurin at disenteng babae para pakasalan at huwag maghanap ng isang magandang babae na katulad ng kanyang ina. Sa taong iyon, nabuntis ang ina ni Kim Ji-wook bago pa man siya ikasal at ipinanganak siya, ngunit walang pananagutan na iniwanan lang siya.
Mabuti na lang at inalagaan siya ng kanyang lola, kaya lumaki siya. Naaalala ni Kim Ji-wook ang payo ng kanyang lola, at sa kanyang paningin, hindi tugma ang Son Hae-yong at masunurin. Hindi sumasang-ayon si Son Hae-yong at sinabi niyang siya ang representasyon ng salitang mabait. Walang pakundangan ibinunyag ni Kim Ji-wook ang kanyang tunay na kulay. 6 na taon na ang nakalipas, nang makipaghiwalay si Son Hae-yong sa kanyang unang kasintahan, pumunta siya sa isang convenience store at kumuha ng isang tumpok ng mga gamit at inutusan ang kanyang kasintahan na bayaran ito upang ipaghiganti ang kanyang pamamalagi at pagkain sa kanyang bahay ng libre. 3 taon na ang nakalipas, si Son Hae-yong, kasama ang kanyang pangalawang kasintahan, ay pumunta sa isang convenience store at bumili ng isang tumpok ng mga kondom. Binabalaan ang kanyang kasintahan na kung hindi siya magpapakitang gilas ngayong gabi, magtatapos na sila rito. Hindi inakala ni Son Hae-yong na ganito na lang kabisado ni Kim Ji-wook ang kanyang mga kwento. Sa unang pagkakataong nabigo ang kanyang kahilingan, sumuko na lang siya. Kinaumagahan sa trabaho, nakipagkita si Son Hae-yong kay Kwon Yi-rin, ang asawa ng kanyang dating kasintahan. Si Kwon Yi-rin ay isang empleyado sa Human Resources Department, at inakala ni Son Hae-yong na tungkol ito sa trabaho. Tignan mo, pagkaupo pa lang, pumasok na ang ex-boyfriend niya. Sinabi ni Kwon Yi-rin sa kanilang dalawa na kailangan nilang tatlo na magharap-harap. Gustong magpaliwanag ni Son Hae-yong, ngunit lumapit si Kwon Yi-rin, hinawakan ang tasa ng kape, at itinutok sa mukha niya. Agad na umatras si Son Hae-yong, kaya ang buong tasa ng kape ay diretsong tumapon sa mukha ng ex-boyfriend niya. Nagbuhos si Kwon Yi-rin ng kape para kay Son Hae-yong, at doon lang natauhan si Son Hae-yong mula sa kanyang imahinasyon. Ipiniliwanag ni Kwon Yi-rin ang dahilan kung bakit niya sila tinawag doon. Si Son Hae-yong at ang kanyang ex-boyfriend ay parehong lumahok sa creative competition. Ngayon, napansin niya na ang mga proposal na isinumite nilang dalawa ay 70% magkapareho. Hula niya, marahil ay nagtulungan sila sa isang proyekto noon, nagpalitan ng ideya, kaya nagkatugma ang kanilang mga iniisip. Sana ay malutas na ito sa loob bago pa man madiskubre ng direktor. Agad na naalala ni Son Hae-yong na bago sila maghiwalay, ibinahagi niya ang kanyang ideya sa kanyang ex-boyfriend. Ngayon, ginawa niya ang ideyang iyon sa isang panukala para sa kompetisyon. Hindi niya inakala nakakapala ng mukha ng kanyang ex-boyfriend na kopyahin ang kanyang ideya at gumawa ng katulad na panukala. Tinawag ng ex-boyfriend si Son Hae-yong sa hagdanan at mayabang na sinabing hindi siya mananalo ng unang pwesto dahil ang departamento na direktang nasa ilalim ng pamamahala ng direktor ay hindi tumatanggap ng mga babaeng empleyado na hindi pa kasal. Dagdag pa, ang biyanan niya, ang ina ni Kwon Yi-rin, ay matalik na kaibigan ng ina ng Si. Kaya kung gagamitin niya ang koneksyon niya, walang sansa si Son Hae-yong na manalo. Gumanti si Son Hae-yong. Nanlaban siya at sinabing kung hindi ito susuko, ay dedemanda niya ito sa Human Resources. Alam ni Son Hae-yong kung kailan, saan, at bakit niya ibinahagi ang ideya niya sa kanyang ex-boyfriend. Hindi rin siya natakot na sabihin na pinag-usapan pa nila ito sa kama. Nagbanta ang ex-boyfriend na kung sasabihin niya sa lahat na ang plano ay isang paraan ng paghihiganti. Ayaw ni Son Hae-yong na maghiwalay sila, kaya naisip niya na sa oras na iyon, ituturing si Son Hae-yong na isang taong nakikipagrelasyon sa isang kasal na ex-boyfriend. Nag-alab ang diwa ng pakikipaglaban ni Son Hae-yong. Binalaan niya ang kanyang ex-boyfriend na huwag magsaya agad dahil ikakasal na siya sa loob ng 1 buwan. Bumalik siya sa kanyang desk at agad na nagprint ng checklist para sa kasal. Isasagawa niya ang isang peke at pinakasimpleng kasal, kaya sa dami ng mga paghahanda, pumili siya ng 3 bagay: lugar ng pagdiriwang, pagpili ng wedding gown, at pag-imprenta ng mga imbitasyon. Handa na ang lahat, kulang na lang ang nobyo. Pagkatapos ng trabaho, pumunta ulit si Son Hae-yong kay Kim Ji-wook. Pagkabukas pa lang ng kanyang bibig, naantala siya ng isang estudyanteng bumibili ng gamit. Dahil humihingi siya ng pabor, matyaga si Son Hae-yong na naghintay matapos magsalita si Kim Ji-wook sa estudyante bago magpatuloy. Ngunit hindi matapos-tapos ang estudyante, patuloy na nangingibabaw sa kanya. Hindi na nakatiis si Son Hae-yong at lumingon, sumigaw na paalisin ang estudyante. Ngunit ang kanyang kilos ay lalo lamang nagpatunay sa kanyang matigas na ulo na reputasyon na naging dahilan para lalong mawalan ng gana si Kim Ji-wook sa kanya. Ang pagtanggi ni Ji-wook ay hindi nakatalo kay Son Hae-yong. Pagka-uwi, sinimulan niyang ayusin ang listahan ng mga bisita at ipinagbigay alam sa kanyang dalawang kaibigan ang kanyang planong maghanap ng peke na mapapangasawa. Basta't magpakasal siya, makakabawi siya ng pera sa regalo ng kasal at makakakuha rin ng tiket para sa promosyon. Sa anumang anggulo, ang transaksyong ito ay walang kamali-mali. Ang kanyang matalik na kaibigan, si Cha Hui-seung, ay hindi nasisiyahan dahil itinuturing niyang transaksyon ang kasal. Bukod pa rito, kasama sa mga bisita ni Son Hae-yong ang mga kaibigan ng kanyang ina, na nangangahulugang maging ang kanyang ina ay magiging sakripisyo para sa kanyang transaksyon. Pinuna niya si Son Hae-yong na hindi nito mahal ang kanyang ina, at kinikilala lamang niya ang kanyang ina kapag may kailangan siya. Lumabas na noong panahong iyon, parehong inalagaan ni Cha Hui-seung at Nam Jae-yeon ang mga batang inampon ni Son Hae-yong. Alam nilang dalawa na si Son Hae-yong ay naiinis dahil ibinahagi ng kanyang ina ang kanyang pagmamahal sa iba. Mula pagkabata, malayo na siya sa kanyang ina dahil sa magkaibang pananaw. Nag-away sina Son Hae-yong at Cha Hui-seung. Nagalit ang dalawa at naghiwalay.
Kinabukasan, nagmadali si Son Haeyoung na magpareserba ng reception hall para sa kasal. Kinumpirma ang kasal sa weekend pagkalipas ng 3 linggo sa wedding planner. Umalis siya nang hindi napapansin na nahulog ang kanyang telepono doon. Nang bumalik siya para kunin ang kanyang telepono, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa nursing home. Nalaman niyang biglang naging abnormal ang emosyon ng kanyang ina at inatake ang ibang tao. Agad na tumakbo si Son Haeyoung sa nursing home. Siya at si Bok Joo-hyun ang umalo sa kanyang ina at doon lang ito kumalma. Dati, ayaw ni Son Haeyoung na mag-alala ang kanyang mga kaibigan. Ngunit itinago niya ang pagkakasakit ng kanyang ina sa ospital. Nang hindi na niya maitago, isiniwalat niya ang totoo. Ngayon, para maiwasan ang hindi inaasahang insidente sa kanyang ina, at dahil hindi siya makontak ng ospital, iniwan niya ang numero ni Bok Joo-hyun. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin sang-ayon si Bok Joo-hyun sa kanyang planong magpakasal-pakasalan. Sinabi ni Bok Joo-hyun na mahirap para sa isang taong tulad niya na nag-aaway sa bawat maliit na bagay dahil ayaw matalo na makahanap ng isang taong tunay na magmamahal sa kanya. Isa pa, kahit na makapaghihintay pa siya na makita ng taong iyon ang kanyang tunay na sarili, ang kanyang may sakit na ina ay hindi na makapaghihintay pa. Gusto niyang masaksihan ng kanyang ina ang kanyang kasal. Para ipagpatuloy ang plano, nag-post si Son Haeyoung ng ad para sa nobyo sa isang online dating website. Ang tumugon ay isang walang kwentang tauhan na walang ginagawa. Ang tauhan ay isa ring regular na customer ng convenience store. Nang bumili siya ng gamot, hindi sinasadyang nakita ni Kim Ji-wook ang kasaysayan ng chat niya at ni Son Haeyoung. Natatakot siyang maloko si Son Haeyoung ng tauhan, kaya sinadya niyang ihulog ang telepono sa sahig. Pagkapulot niya, ibinagsak niya ulit at saka sinipa para basagin. Ang resulta ay, sinampal si Kim Ji-wook ng tauhan at kinailangang bumili ng bagong telepono bilang kapalit. Nag-aalala si Kim Ji-wook para kay Son Haeyoung. Nang makita niyang dumaan si Son Haeyoung sa pintuan, agad siyang tumakbo para harangan siya. Tumayo siya malapit kay Son Haeyoung at tinanong kung naramdaman niya ang mas mabilis na tibok ng puso. Hindi naintindihan ni Son Haeyoung at sinabing wala siyang naramdaman at wala rin siyang problema ngayon. Ipinihayag ni Ji-wook na siya ang magiging nobyo ni Son Haeyoung, ngunit sa isang kondisyon, kailangang ampunin ni Son Haeyoung ang kanyang pusa. Karaniwan siyang nakatira sa Research Institute at ang may-ari ng convenience store ay takot sa pusa, kaya walang paraan para maprotektahan ang pusa mula sa masamang panahon. Basta't pumayag si Son Haeyoung na ampunin ang pusa, papayag siyang maging nobyo. Bagaman hindi gusto ni Son Haeyoung ang pusa, umayag pa rin siya para makamit ang kanyang layunin. Natapos na ang unang hakbang. Sunod, magkasama silang nagrenta ng damit pangkasal. Sa subway, tinanong ni Son Haeyoung si Ji-wook kung bakit bigla niya siyang niyakap kahapon. Sinusubukan lang daw ni Ji-wook kung allergic ba si Son Haeyoung sa pusa dahil marami siyang balahibo ng pusa. Bahagyang nadismaya si Son Haeyoung. Akala ni Son Haeyoung sinusubukan ni Ji-wook ang kanilang pagiging tugma. Sinabi ni Ji-wook na kung may personal silang damdamin sa isa't isa, ito ay magiging pagkasuklam o labis na pagkamuhi lamang. Pinaalalahanan siya ni Son Haeyoung na ang pagkahilig ay nanggagaling sa puso, kaya huwag siyang maging masyadong tiyak. Sa tindahan, sinuot ni Son Haeyoung ang wedding dress at pinapuna si Ji-wook. Talagang nakakahiya. Ang gusto ni Son Haeyoung ay ang epekto na makakapukaw ng atensyon ng manunood. Gusto niyang ang lahat ng bisita sa hall ay magtipon sa kanya at kalimutan ang pag-iral ng nobyo. Magpapakasal-kasalan silang dalawa at sa hinaharap may magandang kinabukasan si Ji-wook. Umaasa si Son Haeyoung na walang sinuman ang makakaalala na nagpakasal si Ji-wook. Nagulat si Ji-wook. Hindi kailanman sumuko si Son Haeyoung, ngunit pinag-iisipan niya siya. Nagbago ng kaunti ang impresyon ni Ji-wook kay Son Haeyoung. Nang pumasok si Ji-wook para magsukat ng damit pangkasal, nagkataon namang nakita ni Son Haeyoung ang mag-asawa ng kanyang ex-boyfriend. Masigasig na tinulungan ni Kwon rin si Son Haeyoung na pumili ng damit pangkasal at nagrekomenda pa ng damit pangkasal para sa nobyo. Habang nahihiya si Son Haeyoung, lumapit si Ji-wook at nagtanong kung pwede na siyang lumabas. Hindi napigilan ni Son Haeyoung na iniisip ang hindi magandang imahe ni Ji-wook, kaya ipinaliwanag niyang kakatapos lang ni Ji-wook sa trabaho at dali-dali siyang pumunta doon, kaya medyo magulo. Gayunpaman, nang humarap si Ji-wook, napanganga silang dalawa ni Son Haeyoung at Kwon rin. Ang ex-boyfriend ay nairita at itinuro na mas bata si Ji-wook. Palihim na tinukso ni Son Haeyoung si Son Haeyoung na matandang baka na kumakain ng batang damo. Buong pagmamahal namang tinawag ni Ji-wook si ate, Son Haeyoung, at sumagot si Son Haeyoung. Kasalukuyang uso ang kapatiran ngayon. Walang alam si Kwon rin tungkol sa relasyon ng tatlo, at nagtataka siya kung paano nagkakilala sina Son Haeyoung at Ji-wook. Nag-iisip pa lang si Son Haeyoung ng palusot, naunahan na siya ni Ji-wook. Magkakilala raw silang dalawa mula pagkabata. Pagkalabas ng tindahan ng damit pangkasal, pinuna ni Son Haeyoung si Ji-wook, bakit hindi mo sinabi sa akin na gwapo ka pala? Biglang sumagot ang isang dumadaan kay Ji-wook, sa tingin mo, paano nasabi ni Son Haeyoung na maganda ka? Hindi mailarawan ni Son Haeyoung ang hitsura ni Ji-wook nang nakasuot ito ng suit.
Nang makita si Jiwook na abala sa pag-inom ng kape, hindi rin siya makapaniwala na ang ordinaryong lalaking nasa harap niya ay iisa lamang sa gwapong lalaki kanina. Nais malaman ni Son Haeyoung kung bakit sadyang ipinakita ni Jiwook ang kanyang kagwapuhan sa tindahan ng damit pangkasal kanina. Ang dahilan na ibinigay ni Jiwook ay gusto niyang gamitin ang kanyang hitsura para talunin ang ex-boyfriend ni Son Haeyoung. Nagtaka rin si Jiwook kung bakit ang bilis magpakasal ng ex-boyfriend niya pagkatapos nilang maghiwalay. Sinabi ni Son Haeyoung ang totoo na niloko siya ng 6 na buwan. Napansin ni Son Haeyoung ang isang problema sa sinabi ni Jiwook, tila kilala siya ni Jiwook ng husto. Ang kanyang tirahan, ang kanyang mga kaibigan, maging ang kanyang mga kasintahan, lahat ay malinaw na alam niya. Binatikos ni Jiwook si Son Haeyoung dahil palagi itong nagsasalita ng malakas kapag dumarating siya. Hindi siya bingi kaya syempre narinig niya ang lahat. Pauwi ang ex-boyfriend at patuloy niyang inaalala ang sinabi ni Jiwook na kilala niya si Son Haeyoung mula pagkabata. Nagkaroon siya ng masamang hinala, iniisip na ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Son Haeyoung ay si Jiwook. Naghinala pa nga siya na pagkatapos nilang maghiwalay, nag-umpisa na kaagad na maging sila ni Son Haeyoung. Nang makita ni Kwon Yi-rin na tuliro siya, tinanong niya kung nagsiselos ba ito. Nagulat ang ex-boyfriend, akala niya ay may nakita na si Kwon Yi-rin. Hindi niya inakala na akala ni Kwon Yi-rin ay nagsiselos siya dahil nakatitig ito kay Jiwook. Ngayon na may petsa na ang kasal, sinimula ni Son Haeyoung na ipadala ang mga imbitasyon sa kanyang mga kasamahan. Nang buksan ng kanyang kasamahan ang imbitasyon, ipinaalala sa kanya na may nakalimutan siya walang larawan ng nobyo sa imbitasyon at sa i-invitation. Nagsinungaling si Son Haeyoung para panatilihing misteryoso ito, sinabing gugulatin niya sila sa kasal. May isa pang kasamahan na nagtanong kung nag-propose ba ang nobyo. Naalala ni Son Haeyoung ang eksena kung saan niya hiniling kay Jiwook na magpakasal-pakasalan sila. Bagaman siya ang nag-umpisa, may tuturing pa rin itong proposal. Buong pagmamalaki niyang sinabi, syempre nag-propose muna bago magpakasal. Pinagsabihan siya ng kanyang ex-boyfriend na wala siyang singsing sa kamay. Ayon sa lohika, ang singsing ay mahalagang bahagi ng isang proposal. Pagkatapos niyang magsalita, sinadya pa niyang ipagmalaki ang kanyang singsing. Lahat ay nagtataka, paano nag-propose ang nobyo na hindi man lang naghanda ng singsing, at pumayag pa rin si Son Haeyoung. Nang asar ang ex-boyfriend, baka si Son Haeyoung ang nag-propose dahil nagmamadali siyang magpakasal. Naguluhan si Son Haeyoung. Sinabi niya, hintayin niyo na lang ang kasal. Ipapalabas ko ang video ng proposal ceremony sa malaking screen. Pagkatapos makumpleto ang misyon, pinili ni Hee-young ang mga kinakailangang gamit para mag-propose sa isang segundamanong pamilihan at hiniling kay Jiwook na sumama sa kanya sa isang proposal performance. Hindi pumayag si Jiwook na gumamit ng gamit ng iba at lumuhod sa harap ni Hee-young para umarte. Kahit anong pakiusap ni Son Haeyoung, basta't magsalita lang siya, hindi na niya kailangang ihanda ang iba, itinulak pa rin niya palabas si Son Haeyoung. Walang hiya si Son Haeyoung, tumayo sa harap ng mga estudyante at isinumbong, kung hindi kami magpakasal, paano na ang aming anak? Nagalit ang mga estudyante para kay Son Haeyoung at pinagalitan si Kim Jiwook. Kim Jiwook ay masamang tao. Sumigaw si Kim Jiwook ng pagtutol. Sa sandaling iyon, lumapit ang alaga niyang pusa. Sinabi niya sa mga estudyante, ito ang aking anak, at agad na sinampa si Son Haeyoung. Hindi sumuko si Son Haeyoung. Para makagawa ng video dokumentaryo ng mag-isa, umarte at nag-shoot siya. Kunwari ilumitaw sa anggulo ng kamera ng kanyang kasintahan, nagpakita ng eksena kung saan siya pinapakain ng kanyang minamahal habang naglalakad at nagpapakyut, at sabay na bumili sa supermarket. Lubos na nasiyahan si Son Haeyoung sa kanyang pagganap. Pagkatapos panoorin ng dalawang kaibigan, sabay silang nagbigay ng puna. Ang ngiti ni Son Haeyoung ay hindi nagmumula sa puso, halatang halata na pag-arte lang. Wala nang ibang pagpipilian si Son Haeyoung, kaya sinubukan niya ang lahat. Pagkatapos makumpleto ang misyong ito, bumili siya ng singsing at kaswal na umupa rin ng singsing ng nobyo. Habang sinusubukan ang singsing, nakatanggap siya ng text mula kay Cha Hui-seung at dali-daling nagpunta sa convenience store para kunin ang express delivery. Dumating si Son Haeyoung sa convenience store. Pagkapasok pa lang niya, bigla siyang kinandado mula sa labas, pagkatapos ay biglang namatay ang mga ilaw sa loob ng convenience store. Nanindig ang balahibo ni Son Haeyoung. Lumingon siya at nakita sa sahig ang dalawang hanay ng maliliit na ilaw na umiilaw. Sinundan niya ang direksyon at nagulat nang makita ang isang proposal slogan sa dingding. Sa sandaling iyon, isang laruang kotse na may dalang gummy ring ang huminto sa harap niya. Pagkatapos ay lumitaw si Kim Jiwook sa likod niya at tinanong siya kung gusto niya ang maingat na inihandang proposal ceremony na ito. Hindi pa nakakasagot si Son Haeyoung, hinila na ni Kim Jiwook ang hadlang sa istante, at nakita niyang ang dalawang istante ay puno ng mga uri ng gummy na gusto ni Son Haeyoung. Natulala si Son Haeyoung. Alam niyang discontinued na ang mga candy na iyon. Nagtataka si Son Haeyoung kung paano nagawa ni Kim Jiwook iyon. Tumawag pala si Kim Jiwook sa gummy company at binili ang lahat ng natitirang stock. Para lang kay Son Haeyoung, ang pinakapaborito niya sa abot ng kanyang makakaya, para mapasaya si Son Haeyoung. Masayang kinain ni Son Haeyoung ang mga gummy at gustong bayaran ang mga ito, ngunit tumanggi si Kim Jiwook.
Ginawa niya raw iyon dahil kailangan din niya ang kasal na ito. May gustong mag-relocate sa kanya sa Canada para manirahan doon at walang silbi ang pagtanggi niya. Marahil kung ipaalam niya sa taong iyon na may asawa na siya, hindi na siya kukontakin ito. Natapos na ang lahat at naganap ang kasal sa takdang araw. Para bawasan ang atensyon kay Kim Ji-wook at mapanatili ang pinakamaraming kalayaan sa hinaharap, mag-isa si Son Hae-young na lumabas para salubungin ang mga bisita. Nakita ng dating kasintahan ni Son Hae-young ang kanyang kagandahan sa suot na wedding dress at hindi napigilang abutin siya. Sa kritikal na sandali, tinawagan siya ni Kwon Yi-rin na pumigil sa kanya. Nagplano si Son Hae-young ng isang seremonya sa kasal para sa mga batang inalagaan ng kanyang ina upang magkaroon sila ng litrato kasama ang kanyang ina. Kahit nawalan na ng alaala ang kanyang ina, gusto pa rin niyang mapanatili ang pinakamainit na sandali. Sa backstage, nang makita niya ang ibang mga nobya na may kani-kanilang ama, hindi maiwasang maalala ni Son Hae-young ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi naabutan ng kanyang ama ang araw ng kanyang kasal. Habang nalulungkot siya, lumitaw si Kim Ji-wook sa tabi niya, hinawakan ang kanyang kamay at matatag na pumasok sa pasilyo. Pagkakita sa kanyang ina na nakaupo sa ibaba ng entablado, hindi napigilan ni Son Hae-young ang kanyang luha. Natapos ang kasal, isinoli ni Kim Ji-wook ang singsing kay Son Hae-young, hanggang dito na lang ang kunwaring pag-ibigan. Sino ang mag-aakala na biglang dumaan ang dating kasintahan at si Kwon Yi-rin? Natakot si Son Hae-young na mabuking kaya dali-dali niyang isinoli ang singsing. Gustong magkunwari ni Son Hae-young na pupunta sa honeymoon hotel at tapos na ang misyon ni Kim Ji-wook. Ngunit, gusto rin pala ng mag-asawang Kwon Yi-rin na pumunta sa honeymoon hotel. Masiglang inanyayahan ni Kwon Yi-rin ang mag-asawang Son Hae-young na sumakay sa kanilang sasakyan. Tumanggi si Son Hae-young. Naunang umalis si Kwon Yi-rin ngunit sinabi niyang hihintayin sila sa hotel. Wala nang nagawa si Son Hae-young kundi hilingin kay Kim Ji-wook na ipagpatuloy ang pag-arte. Pumayag si Kim Ji-wook na ihatid si Son Hae-young sa hotel at umalis. Pagdating ng dalawa sa hotel, nakasalubong na nila si Kwon Yi-rin. Sabay silang apat na sumakay sa elevator. Niyakap ng dating kasintahan si Kwon Yi-rin para lang magpakitang gilas ng pagmamahal. Hindi nagpatalo si Son Hae-young, hinila niya ang kamay ni Kim Ji-wook para yakapin ang kanyang baywang. Sa wakas ay nakarating sila sa pintuan ng silid. Ibinaba ni Kim Ji-wook ang kanyang mga gamit at gustong umalis, ngunit biglang binuksan ni Kwon Yi-rin ang pinto sa katabing silid at inanyayahan silang magkasabay na mag-almusal kinabukasan. Wala nang nagawa si Son Hae-young kundi pigilan si Kim Ji-wook na manatili magdamag. Sinabi ni Kim Ji-wook na wala siyang pakiramdam ng seguridad. Sumagot naman si Son Hae-young, sa paningin ko, si Kim Ji-wook ay hindi lalaki kundi isang angel dog. Tinakot siya ni Kim Ji-wook na pumasok sa silid, hindi ko sigurado kung mapapanatili ko ang imahe ng isang anghel. Bago pa matapos magsalita, biglang binuksan ng dating kasintahan ang pinto at lumabas. Agad na nagtago ang dalawa sa isang liblib na silid at nakatakas sa isang tagahanga. Hindi sinasadya, sabay silang nagtawanan. Habang nagkakatitigan sila, napakalapit ng kanilang distansya, at ang kapaligiran ay nagiging malabo. Tinukso ni Son Hae-young si Kim Ji-wook, gusto mo bang maging anghel o maging aso? Tiningnan ni Kim Ji-wook sa mata si Son Hae-young. May isang sikreto siyang hindi sinabi kay Son Hae-young, sa kasal, sa bahagi kung saan yakap ng nobyo ang ina ng nobya, pabulong na tinawag ng ina ni Son Hae-young si Kim Ji-wook na, Ji-wook ng nanay. Buong pusong inamin ni Kim Ji-wook na siya nga si Kim Ji-wook. Nalaman ni Son Hae-young na ito ang unang pagkakataon ni Kim Ji-wook sa isang hotel, kaya sinadya niyang gumawa ng seductive pose, at nagkunwari na siya ay isang veterano na nagtuturo sa kanya. Nagduda si Kim Ji-wook kung hindi pa nasiyahan si Son Hae-young sa nakaraang halik. Sa kasal pala ay may bahagi kung saan hahalikan ng nobyo ang nobya. Dahil ayaw mabuking, hinalikan ni Kim Ji-wook sa pisngi si Son Hae-young. Hindi nasisiyahan ang lahat at humingi ng halik. Patuloy ang palakpakan at sa sandaling humalik na sila, hindi na sila pwedeng huminto. Nang nahihiya na ang dalawa, biglang nagkasakit ang ina ni Son Hae-young at gustong umalis, kaya nalampasan ang eksena ng halik. Natapos ang alaala. Sinabi ni Son Hae-young na kailangan niyang halikan ang ibang kasarian para magkaroon ng sapat na karanasan, na nagpapahiwatig na si Kim Ji-wook ay walang karanasan. Nang marinig ito, sinugod siya ni Kim Ji-wook. Sinabi lang ni Kim Ji-wook na hindi pa siya nakapunta sa hotel, hindi ibig sabihin ay wala pa siyang nagawa. Nagtitigan ang dalawa at mabilis ang tibok ng kanilang puso. Yumuko si Kim Ji-wook at lumapit sa mga labi ni Son Hae-young. Nang malapit na itong dumikit, kuminto siya at tinanong si Son Hae-young kung bakit hindi ito pumikit. Niyakap ni Son Hae-young ang liig ni Kim Ji-wook at hinila siya palapit. Sino ang nagturo sa iyo na halikan lang ang isang babae kapag pumikit siya? Mas mabuting maligo ka na lang. Pumasok si Kim Ji-wook sa banyo at nakahinga ng maluwag si Son Hae-young. Muntikan na siyang lamunin ng pagnanasa kanina, buti na lang at napigilan niya. Pagkatapos nito, umupo ang dalawa para bilangin ang mga regalong pera sa kasal. Antok na antok si Kim Ji-wook at Son Hae-young at naghikab ng paulit-ulit. Sinabi ni Kim Ji-wook kay Son Hae-young na mauna na itong matulog at siya na ang bahala mag-ayos. Hindi mapalagay si Son Hae-young na ipaubaya ang pera sa iba, lalo na't hindi niya mapagkakatiwalaan si Kim Ji-wook. Palagi niyang nararamdaman na may itinatago si Kim Ji-wook. Sa tuwing mapupunta sa personal na usapan, inililihis ni Kim Ji-wook ang usapan o nananahimik lang.
Sinabi ni Kim Ji-wook na ang kanyang ina ay nakatira sa Canada at lumaki siya sa kanyang lola. Bago pumanaw ang kanyang lola, mayroon itong huling kahilingan. Ang bagong pamilya ng kanyang ina ay walang alam sa kanyang pag-iral. Gusto niyang mamuhay ng mag-isa, huwag guluhin ang kanyang ina. Para sa kanyang lola, ang pinakamamahal niya ay ang kanyang anak at siya ay laging pangalawa. Nang marinig ito, lumapit si Son Hae-yong at hinipan ang mga mata ni Kim Ji-wook dahil punong-puno iyon ng kalungkutan at natatakot siyang umiyak si Kim Ji-wook. Kinabukasan, dinala ni Kim Ji-wook si Son Hae-yong sa airport para sa kanilang honeymoon. Hindi inakala ni Son Hae-yong na talagang magta-travel si Son Hae-yong. Akala niya ay gagamitin ni Son Hae-yong ang bakasyon para makasama ang kanyang ina. Sinabi ni Son Hae-yong na mahal niya ang kanyang ina, ngunit hindi maganda ang kanilang relasyon. Maraming tao at bagay ang kailangang bigyan ng pansin ng kanyang ina, at siya ay laging naiiwan sa huli. Natural lang iyan sa nanay, sabi ni Son Hae-yong. Pagkatapos ay kinuha niya ang bayad at ibinigay kay Kim Ji-wook. Hindi gaanong kalaki ang pera, pero sapat na para sa round-trip ticket sa Canada. Kung gusto mo, pwede kang pumunta sa ibang bansa anumang oras. Nagpaalam si Kim Ji-wook kay Son Hae-yong at binati siya ng masayang paglalakbay. Tinawag ni Son Hae-yong si Kim Ji-wook na asawa at sinabi sa kanyang lola na mas mahalaga ang anak na babae kaysa apo. Para sa kanya, ang asawa ang pinakamahalaga. Kung saan gustong pumunta ng asawa ko, doon siya pupunta. Kung sinong gustong hanapin, hanapin niya. Pagkatapos magsalita, ipinakita ni Son Hae-yong ang kanyang wedding ring, ibig sabihin, magkasama pa rin silang pamilya. Tiningnan ni Kim Ji-wook si Son Hae-yong at may mainit na pakiramdam na dumaloy sa kanyang puso. Dahan-dahang namuo ang isang hindi pinangalanang damdamin. Umupo si Son Hae-yong sa eroplano. Nakita niya sa kanyang bag ang sulat ni Kim Ji-wook para sa kanya. Mayroon itong halaga ng pera at isang liham na isinulat ni Kim Ji-wook noong nakaraang gabi habang natutulog si Son Hae-yong. Isinulat niya ang mga salitang gusto niyang sabihin kay Son Hae-yong. Naalala niya, kung ito ay isang kasal na ginanap dahil sa tunay na pag-ibig, mas magiging perpekto ito. Ano man ang mangyari, basta't masaya si Son Hae-yong, pakiramdam niya ay sulit ito. Tinitiklop ni Son Hae-yong ang sulat. Maliban sa kanya, walang nakakaalam na sa kunwaring pag-ibigan na iyon ay mayroon ding nakatagong tunay na damdamin. Pagkalipas ng 3 buwan, nanalo si Son Hae-yong ng unang pwesto sa isang kompetisyon sa paggawa ng pelikula at malapit nang mapromote bilang team leader ng kumpanya. Mag-host ang kumpanya ng isang seremonya ng pagkilala at personal na ibibigay ng direktor ang parangal. Lahat ay naghihintay sa kapanapanabik na sandaling ito. Gusto ni Son Hae-yong na maging sentro ng atensyon sa seremonya ng parangal. Ngunit sa kabila ng matagal na paghihintay, nakatanggap siya ng malungkot na balita. May emergency ang direktor, kaya paikliin ang proseso ng pagbibigay ng parangal. Nagdagdag pa ng panggulo ang dating kasintahan, baka ito ang simula ng malas ni Son Hae-yong. Nagtipon ang mga kasamahan para maghapunan at batiin si Son Hae-yong sa kanyang tagumpay. Dahil pangalawa lang ang dating kasintahan kay Son Hae-yong, muling naging bida si Son Hae-yong at inanyayahan ng lahat na uminom. Dahil nakaupo sa tabi ni Son Hae-yong ang kanyang minamahal na asawa, naging malamig ang kapaligiran. Nagmungkahi ang isang kasamahan na tawagan din ni Son Hae-yong ang kanyang asawa para pumunta doon. Nagsinungaling si Son Hae-yong na nasa Canada na ito. Sa totoo lang, hindi alam ni Son Hae-yong kung nasaan si Kim Ji-wook. Mula nang magpaalam sila, hindi na niya muling nakita si Kim Ji-wook. 3 buwan na ang nakakaraan, sa unang araw na bumalik si Son Hae-yong mula sa kanyang honeymoon, pumunta siya sa convenience store para hanapin si Kim Ji-wook, ngunit nalaman niyang iba na ang estudyanteng nagtatrabaho doon. Nag-resign na si Kim Ji-wook at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Hindi makatawag si Son Hae-yong kay Kim Ji-wook. Ayon sa tagubilin ni Kim Ji-wook noon, inuwi niya ang pusa. Ang pusa ay malikot na naglalaro sa buong bahay. Walang magawa si Son Hae-yong kundi maging tagalinis ng dumi ng pusa, habang sinasaway ang pusa ay naaalala rin niya ang amo nito. Ang umuusbong na pag-ibig ni Son Hae-yong, hindi inaasahang ang bagong usbong na pag-ibig ay napatay agad. At ang kanyang kaibigan. Nakita ng nobelistang si Nam Jae-yeon ang kanyang minamahal sa kasal ni Son Hae-yong. Hindi sinasadya, nakilala ni Nam Jae-yeon ang lalaking gusto niya mula pa noong kolehiyo, si Yeo Ha-jun. Si Yeo Ha-jun ay ang kalihim ng direktor ni Son Hae-yong at kinatawan ng direktor para magbigay ng regalo sa kasal. Nakilala rin niya si Nam Jae-yeon. Masiglang nag-usap ang dalawa. Mula pa noong kolehiyo, mahilig nang magsulat ng kwento si Nam Jae-yeon. Tinanong ni Yeo Ha-jun kung nagsusulat pa rin siya ngayon. Nahirapan si Nam Jae-yeon na magsalita dahil sa kanyang nobela, ang kanyang pag-ibig ay may mga mainit na eksena. Dahil sa kanyang reputasyon, nagsinungaling siya at sinabing nagsusulat siya ng kwento ng pag-ibig na parang fairy tale. Nang maghiwalay sila, nag-aatubili ang dalawa na maghiwalay. Para magkita ulit, iniwan ni Yeo Ha-jun ang kanyang business card kay Nam Jae-yeon. Inilagay ni Nam Jae-yeon ang business card sa lugar na madali niyang makita. Mas naging inspirasyon siya sa pagsusulat, ngunit hindi niya inasahan na mayroon ding isang anti-fan na nagpadala ng daan-daang mapanirang komento sa ilalim ng kanyang kwento. Kasabay nito, malalim na nag-iisip ang direktor. Nagsumbong siya kay Yeo Ha-jun na isang kwento na may eksplisitong nilalaman ang labis na nakapagpapasigla sa kanya. Lalo na ang pangunahing karakter sa kwento na may kaparehong pangalan kay Yeo Ha-jun. Sa bawat pagbasa niya, naiisip niya si Yeo Ha-jun na nakaupo sa tabi niya.
Gustong kasuhan ni Eo Ha-jun ang direktor na isang superior dahil sa pag-iisip na siya ay isang karakter sa nobela. Paliwanag ng direktor, hindi niya sinasadyang nakita ang tablet ng kanyang ina na ginagamit niya sa pagbabasa ng kwento na hindi pa nakasara ang pahina. Ito pala ang nobelang isinulat ng otor na si Nam Jae-yeon na may mga mainit at mapanuksong eksena. Para iligtas ang kanyang ina, nagpadala siya ng maraming malisyosong komento. Bagaman alam na niya noong bata pa na nagtataksil ang kanyang ama, nanatili siyang dalisay tulad ng bulaklak ng lotus. Nang kalahati na ang kanyang malisyosong komento, gumuho ang kanyang espiritu. Hindi siya makapaniwala na ang mga malisyosong komentong iyon ay nagmula sa kanyang sariling bibig. Bakit magsasampa ng kaso laban sa isang anti-fan na nagsusulat ng mga malisyosong komento? Hindi na maitatago ang usapin. Sinampal ng ama ang direktor at inutusan siyang kusang loob na umamin. Ang problema ay walang dapat makaalam na siya ang kanyang anak. Sa sandaling malaman ang kanyang pagkakakilanlan, hindi na siya makakaupo sa silya ng direktor. Dahil sa tulong ni Eo Ha-jun, nagkunwari ang direktor na isang walang trabaho at pinakinggan ang mungkahi ni Eo Ha-jun. Itinapon niya ang kanyang pagmamataas at katayuan at taos-pusong nagsisi sa harap ng pulisya. Sa sandaling iyon, palihim na pinagmamasdan ni Nam Jae-yeon ang bawat kilos ng presidente. Tanda niya ang mukha ng presidente at nang lumabas ito ng istasyon ng pulisya, sumigaw siya at sumugod para banggain ang presidente. Hindi niya inaasahan na walang nangyari sa direktor, samantalang siya ay bumagsak sa lupa at tumilapon ang kanyang telepono. Pinulot ng direktor ang telepono para sa kanya. Sakto namang may dumating na text message sa telepono na nagsasabing si Nam Jae-yeon ang otor na si Nam Jae-yeon. Natigilan ang direktor. Nalaman ni Nam Jae-yeon na nabuking ang kanyang pagkakakilanlan, kaya nataranta siya at tumakbo, hindi na inintindi ang kanyang telepono. Nang matanggap ni Son Ha-yeong ang tawag ni Nam Jae-yeon para humingi ng tulong, agad siyang pumunta para hanapin ito. Nagulat si Son Ha-yeong na makita ang direktor sa labas ng istasyon ng pulisya. Base sa suot ng direktor, akala niya ay nakakita siya ng hoodlum. Bago umalis, pinaalalahanan pa niya ang direktor na huwag dumalo sa seremonya ng parangal. Nagbigay ang direktor ng serye ng mga naghihikayat na salita para sa mga empleyado, umaasang lalo pang bubuti si Son Ha-yeong. Nagkamayan ang dalawa sa isang hindi gaanong angkop na lugar. Ang eksena ay nakakatawa. Nakita ni Son Ha-yeong si Nam Jae-yeon sa loob ng telepono booth at nakuha rin ang telepono ni Nam Jae-yeon mula sa istasyon ng pulisya. Pauwi, tinanong niya si Nam Jae-yeon kung ano ang plano nito, ngunit hindi niya inaasahan na ang taong umatake kay Nam Jae-yeon ay ang direktor na kanyang hinahangaan. Ayaw nang ituloy ni Nam Jae-yeon ang kaso, nabagsak siya kanina. Kusang loob na tinulungan ng direktor si Nam Jae-yeon na makatayo at ibinigay ang telepono sa pulisya. Ipinapakita na ang direktor ay isang mabuting tao. Kinabukasan, humingi ng day off si Eo Ha-jun para makipagkita sa isang kaibigan malapit sa kumpanya. Hindi nasiyahan ang direktor dahil nakikipagkaibigan si Eo Ha-jun ng palihim. Kaya, palihim siyang nag-imbestiga. Hindi niya alam, ngunit nang malaman niya, natigilan siya. Ang kaibigan na sinasabi ni Eo Ha-jun ay si Nam Jae-yeon. Kasabay nito, nag-hire ang kumpanya ng isang grupo ng mga bagong empleyado. Nang salubungin sila ni Son Ha-yeong, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa grupo. Hindi inakala ni Son Ha-yeong na si Kim Ji-wook pala ang isa sa mga bagong kasamahan. Nang makita niya si Kim Ji-wook na lumapit, hindi siya agad nakarecover. May isang hindi maiiwasang dahilan ang pagdating ni Kim Ji-wook dito. Matapos magpakasal kay Son Ha-yeong, isang estranghero ang biglang lumapit sa kanya. Pinakita ng estranghero ang litrato ng ina ni Kim Ji-wook at nagbanta, kung ayaw niyang malaman ng kasalukuyang pamilya ng kanyang ina ang tungkol sa pagkakaroon niya ng anak sa labas, kailangan niyang sumang-ayon sa kanyang kondisyon. Naalala ni Kim Ji-wook ang huling habili ng kanyang lola, kaya napilitan siyang sumang-ayon. Ang kondisyon ay kailangan siyang magtrabaho sa Kakunbi Education, na siyang kumpanya ni Son Ha-yeong. Bago siya magsimula sa trabaho, nangako si Kim Ji-wook sa ina ni Son Ha-yeong na tutuparin niya ang lahat ng kanyang pangako. Nagdududa si Son Ha-yeong na may lihim na motibo ang pagdating ni Kim Ji-wook, ngunit bago pa siya makapagtanong, inutusan na siya ni Kwon Yi-rin na sanain ang mga bagong empleyado. Nang makita ni Kwon Yi-rin na nakikipag-usap si Kim Ji-wook kay Son Ha-yeong, pakiramdam niya ay kamukha ni Kim Ji-wook ang asawa ni Son Ha-yeong. Muntik na niyang akalain na bumalik na ang asawa ni Son Ha-yeong mula sa Canada. Pilit na sinabi ni Son Ha-yeong na nakita na ni Kwon Yi-rin ang kanyang asawa at napakagwapo nito, hindi hamak ang bagong empleyado. Kaya, huminto na si Kwon Yi-rin sa pagtatanong. Habang nagte-training, patuloy na tinititigan ni Son Ha-yeong si Kim Ji-wook. Ramdam ni Kim Ji-wook ang matinding galit at alam niyang galit na galit si Son Ha-yeong. Ngunit napilitan siyang pumunta doon. Matapos ang training, palihim na sinundan ni Son Ha-yeong si Kim Ji-wook para pigilan, ngunit itinulak siya ni Kim Ji-wook sa pader. Dali-daling hinila ni Son Ha-yeong si Kim Ji-wook papunta sa hagdan. Nagunahan si Kim Ji-wook sa pagsasalita. Ayaw din niyang gamitin ang ganitong paraan para muling makita si Son Ha-yeong, ngunit may sarili siyang hirap. Patuloy na nagtatanong si Son Ha-yeong kung saan siya nagpunta sa panahong iyon. Nang makita niyang nag-aalala si Son Ha-yeong sa kanya, hindi niya mapigilang mapangiti. Taimtim siyang nagtapat, sinadya niyang huwag sagutin ang tawag ni Son Ha-yeong dahil hindi niya masabi sa kanya ang totoo niyang lokasyon, at ayaw din naman niyang magsinungaling kay Son Ha-yeong, kaya pinutol na niya ang komunikasyon.
Ngayon, ang pinakamalaking alalahanin ni Son Hae-yong ay baka makilala siya ng mga tao sa kumpanya. Sa sandaling may makakita na siya ang nobyo sa kasal, malalantad ang kanilang peking kasal. Inisip ni Kim Ji-wook na isang beses lang naman sila nagkita, kaya sigurado siyang wala silang matandaan. Magiging maingat din siya sa trabaho, para hindi magduda ang mga tao. Pinagalitan ni Son Hae-yong si Kim Ji-wook, kung mabuking ang pagkakakilanlan mo, kailangan nating magkaroon ng isa pang seremonya, at iyon ay ang iyong libing. Kasabay nito, nakita ng direktor na nakikipagkita si Secretary Kim, ang matalik na kaibigan ni Yeo Ha-jun, sa isang kaibigan. Nagtaka ang direktor at palihim na sumunod. Nang makita niya na ang taong nakikipagkita kay Yeo Ha-jun ay si Nam Jae-on, ang autor na kanyang binatikos online, nagduda siya na gustong samantalahin ni Nam Jae-on ang pagkakataon para takutin siya, kaya sinadya nitong lapitan si Yeo Ha-jun. Tumayo siya sa gilid ng kalsada at tinawagan si Yeo Ha-jun, tinanong kung sino ang kasama nito. Tapat na sinabi ni Yeo Ha-jun na ang kausap niya ay kaibigan niya noong high school. Tinanong muli ng direktor ang propesyon ng kaibigan, at sumagot si Yeo Ha-jun na si Nam Jae-on ay isang autor ng fairy tale. Nalaman niyang tinatago ni Nam Jae-on ang kanyang propesyon kay Yeo Ha-jun. Kinumpirma ng direktor na may motibo si Nam Jae-on sa pagpunta roon. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Nam Jae-on ng tawag mula kay Son Hae-yong. Narinig niya mula kay Son Hae-yong na ang peking nobyo na nawawala ay lumitaw sa kumpanya. Nagduda siya na gustong takutin ng kabilang partido si Son Hae-yong. Gusto niyang gamitin ang pagprotekta sa iyong sikreto bilang kapalit ng kondisyon. Sa tingin mo, kung mabunyag iyon, sino ang talo? Malinaw na inanalisa ni Nam Jae-on nang hindi niya alam na ganoon din ang iniisip ng direktor sa kanya. Sa tuwing naiisip ng direktor na ginagamit ni Nam Jae-on ang mga malisyosong komento para kumita ng pera, pinagpapawisan siya ng malamig. Nakikipag-usap sa kanya si Yeo Ha-jun sa telepono. Nang marinig niya ang tunog ng busina ng kotse sa telepono, nagduda siya na malapit lang ang direktor. Takot na tumakbo ang direktor sa bus. Pagkatapos ay nakuha ni Nam Jae-on ang sulat ng pagsisisi na isinulat ng direktor sa istasyon ng pulisya. Paglabas niya ng istasyon, nakasalubong niya ang presidente. Naalala niya ang mga masasamang komento at hindi mapatay ang galit sa kanyang puso. Ibinagsak niya ang sulat ng pagsisisi sa lupa at idineklara na hindi niya patatawarin ang direktor. Pinulot ng direktor ang bawat piraso ng sulat ng pagsisisi. Sa kasamaang palad, sa sandaling iyon, isang truck ang mabilis na paparating. Lumingon si Nam Jae-on at nakita ang eksena, kaya natakot siya at nawala ng malay. Agad na inikot ng driver ang manibela upang maiwasan ang banggaan. Ngunit nang makita niyang bumagsak si Nam Jae-on sa lupa, dali-dali siyang tumakbo upang dalhin si Nam Jae-on sa ospital. Sa kabilang banda, dinala ni Son Hae-yong ang luma at bagong empleyado sa parke para sa isang aktibidad. Para mag-recruit ng mga miyembro, nagsuot si Kim Ji-wook ng costume at nakipaglaro sa mga bata. Nang matakot si Son Hae-yong na mapagod si Kim Ji-wook, dinalhan niya ito ng bote ng tubig. Sa sandaling tinanggal ni Kim Ji-wook ang ulo ng costume, ang kapaligiran ay parang nagyelo. Lahat ay namangha sa kanyang kagwapuhan. Nakatitig ang mga babae sa kanyang pawisang mukha. Habang umiinom ng tubig, bumababa akyat ang kanyang Adam's apple. Pagkatapos niyang uminom ng isang lagok ng tubig, napalibutan si Kim Ji-wook. Nag-agawan ang mga ina para maging miyembro. Nakaupo si Son Hae-yong at nakita ang isang batang walang kasamang magulang, mag-isang naglalaro sa slide. Batay sa postura ng bata, pinala niya na may sugat ito. Lumapit si Son Hae-yong para kausapin ang bata at kinumpirma ang kanyang hula. Kinuha niya ang kanyang telepono para kumuha ng ebidensya. Nang makita ito ng ama ng bata, pinilit niya si Son Hae-yong na ibigay ang telepono. Tumanggi si Son Hae-yong at itinulak siya ng lalaki. Agad na tumakbo si Kim Ji-wook mula sa malapit para protektahan si Son Hae-yong. Sumugod si Son Hae-yong para makipag-away sa lalaki. Nagkaroon ng kalamangan si Kim Ji-wook at nang handa na siyang sumuntok pa, sumigaw ang bata, "Huwag mong saktan si tatay." Nagpunta ang magkabilang panig sa istasyon ng pulisya. Dumating ang abogado ng law firm. Nakuha ng abogado ang camera footage at ang mga testimonya sa pinangyarihan, kinumpirma na hindi kailangan managot ng dalawa. Nag-aalala si Son Hae-yong kung tutulungan ba ng pulisya ang bata na makatakas sa impyerno. Sinabi ng abogado na ang bagay na ito ay lampas sa saklaw ng serbisyo ng kumpanya. Kasalukuyang nakikipag-usap ang abogado gamit ang rason. Ang layunin ng edukasyon ay hindi dapat para sa mga marka o kompetisyon, kundi para bigyan ang mga bata ng pananggalang para protektahan ang kanilang sarili. Ito ang sinabi ng direktor nang umupo siya sa kanyang posisyon na umaasang tutuparin ng kumpanya ang kanilang salita. Naantig ang abogado at sinabi kay Son Hae-yong na ipadala sa kanya ang mga litrato sa email, iisipin niya kung paano malulutas ang problema. Nilagyan ng gamot ng dalawang sugatan ang isa't isa. Gusto ni Kim Ji-wook na malaman kung paano nalaman ni Son Hae-yong na may problema ang bata. Sinabi ni Son Hae-yong na ang kanyang ina ay isang foster parent at matagal nang nag-aalaga ng mga bata. May ilang bata na minamaltrato ng kanilang mga magulang. Sa dami ng kanyang nakita, natural lang na malaman niya ang pagkakaiba. Naantig si Kim Ji-wook at sinabi ang isang makahulugang pangungusap, "Buti na lang at mayroon kang ina. Mabuting tao ang iyong ina." Nalilito rin si Son Hae-yong, si Kim Ji-wook ay mukhang napakabait, ngunit hindi niya inaasahang marunong itong makipag-away. Nagduda siya na madalas itong nasasaktan at napilitang matuto.
Binuksan ni Kim Ji-wook ang kanyang puso. Ang taong sumasakit sa kanya ay ang kanyang lola, dahil ayaw niyang magmukha itong ulila, kaya pinilit niya itong matuto kung paano ipagtanggol ang kanyang sarili. Lubos na naawa si Son Hae-young. Hindi pa tapos ang usapan, ngunit dumating na ang boss. Tumayo na lang siya at nagpaalam. Pagkaalis ni Son Hae-young, muling lumitaw ang estranghero. Dinala niya si Kim Ji-wook sa isang marangyang apartment, kinuha ang bank card at susi ng sasakyan. Basta't susunod si Kim Ji-wook, ang lahat ng ito ay magiging kanya. Gusto ni Kim Ji-wook na malaman ang layunin ng lalaki. Pinapakuha ba nito sa kanya ang mga sikreto ng kumpanya o pinapabantayan ang isang tao? Sino ang nakakaalam na isa lang ang hiling niya, pumasok sa trabaho sa tamang oras at gawin ng maayos ang trabaho? Nagulat si Jae-ok. Nagdududa siya, ang lalaking ito ba ang ama na hindi niya nakilala? Hindi kaya siya ang tatay ko? May azoospermia ako. Hindi mahulaan ni Son Hae-young ang dahilan. Nagtrabaho si Kim Ji-wook sa kumpanya, hindi nakikita ng mata, walang problema sa puso. Inihagis niya ang kanyang kasal na litrato kasama si Kim Ji-wook sa imbakan, ngunit hindi niya ito nakita. Pagkatapos niyang umalis, nahulog ang isang frame at ang lahat ng litrato sa loob ay nahulog. Ang isa sa mga ito ay isang litrato ni Kim Ji-wook kasama ang kanyang ina. Gustong umiwas ni Son Hae-young sa kumpanya, ngunit sino ang nakakaalam na si Kim Ji-wook at isa pang empleyado, si Nam Jae-yeon, ay inilipat sa kanyang team. Iminungkahi ng empleyado na magsama-sama para kumain at uminom. Dinala ni Son Hae-young ang lahat para kumain at magsaya. Sa kalagitnaan ng kainan, lumabas si Son Hae-young para magpahangin. Lumabas din si Kim Ji-wook para sundan si Son Hae-young. Para kay Son Hae-young, si Kim Ji-wook ay isang ticking time bomb. Buong araw siyang takot na takot. Hindi maintindihan ni Kim Ji-wook ang nararamdaman niya. Gusto niyang gumawa ng magandang performance sa kumpanya, ngunit may dala siyang bomba sa kanyang puso. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Kim Ji-wook si Son Hae-young pauwi. Sa tapat ng bahay, nakita niya ang kanyang lasing na ex-boyfriend na nakaupo sa lupa. Gusto ni Kim Ji-wook na tawagan si Kwon Yi-rin para sunduin siya, ngunit tumuto si Son Hae-young. Ayaw niyang palakihin ang issue. Gusto niyang sumakay ng taxi ang kanyang ex-boyfriend. Ang ginawa ni Son Hae-young ay nagpaselos kay Kim Ji-wook. Nagduda siya na may nararamdaman pa rin si Son Hae-young sa kanyang ex-boyfriend. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan at nag-away dahil dito. Naiinis na umalis si Kim Ji-wook. Sinubukan ni Son Hae-young na itayo ang kanyang ex-boyfriend, ngunit hindi niya ito magawa. Bumalik si Kim Ji-wook at binuhat ang ex-boyfriend, inilagay sa taxi. Kinabukasan, pagdating ni Son Hae-young sa trabaho, tinawag siya kaagad ng EC Department. Nakatanggap ng reklamo ang EC Department na may pambubuli si Son Hae-young sa bagong empleyado. Ibinigay na halimbawa ang sinabi ni Son Hae-young kay Kim Ji-wook nang magalit siya kagabi. Napatunayan ang kaso ng pambubuli. Inutusan ng EC Department na tanggalin si Son Hae-young sa kanyang posisyon. Sigurado siyang si Kim Ji-wook ang nagsumbong sa kanya. Naisip niya ang eksena kung saan itinulak siya ni Kim Ji-wook pababa ng hagdan at pagkatapos ay inilagay siya sa kabaong. Nagduda siya sa layunin ni Kim Ji-wook sa pagpapakita sa kumpanya. Tila gusto niyang itaas ang kanyang posisyon at sweldo, pagkatapos ay ibalik siya sa dati niyang anyo. Ngunit hindi inaasahan, pumasok si Kim Ji-wook sa kabila ng pagpigil at taimtim na sinabi sa lahat na hindi siya ang biktima, kundi ang asawa ni Son Hae-young. Napakakomplikado ng sitwasyong ito. Upang mapanatili ang kanyang posisyon, inamin ni Son Hae-young ang kanilang relasyon. Inakala ng EC Department na may itinatago si Son Hae-young na ang layunin niya ay makuha si Kim Ji-wook sa kanyang koponan at ito ay hindi patas sa ibang empleyado. Agad na inilabas ni Kwon Yi-rin ang evaluation na isinulat ni Son Hae-young para sa bagong empleyado kung saan puro mababang marka ang kay Kim Ji-wook. Pagkabasa ng EC Department sa evaluation, nawala ang kanilang pagdududa. Ang kaso ng workplace violence ni Son Hae-young ay naging away mag-asawa. Dahil dito, nakalusot sila sa pagsubok na ito. Pagkatapos nilang mag-usap, umakyat sila sa bubong para magplano. Dahil dito, wala silang magawa kundi magpanggap na mag-asawa hanggang sa huli. Pinasigla ni Son Hae-young si Kim Ji-wook na maging masigla. Ngunit si Kim Ji-wook ay nag-aalala pa rin na inisip ni Son Hae-young na siya ang nagsumbong. Nasaktan siya dahil hindi siya pinagkakatiwalaan ni Son Hae-young. Upang makuha muli ang puso ni Kim Ji-wook, ginamit ni Son Hae-young ang kanyang mga kilos upang patunayan ang kanyang tiwala sa kanya. Tumayo siya sa mesa na nakatalikod kay Kim Ji-wook, gustong maglaro ng laro ng tiwala. Hindi pinansin ni Kim Ji-wook ang simpleng larong ito at umalis kaagad. Lumingon si Son Hae-young at nalaman na wala na siya, kaya walang magawa siyang bumaba sa mesa. Ngunit hindi siya nag-ingat at nadulas ang kanyang paa nang malapit na siyang mahulog. Agad siyang sinalo ni Kim Ji-wook. Binuhat niya si Son Hae-young na parang prinsesa. Nalunod si Son Hae-young sa malambing na mga mata ni Kim Ji-wook at hindi na makawala. Nagpapanggap silang mag-asawa para silang magkasintahan na nalulunod sa pag-ibig. Upang patahimikin ang lahat, ibinahagi ni Son Hae-young kay Kim Ji-wook ang mga estratehiya kung paano haharapin ang bawat tao. Una, kung ang ex-boyfriend ay sadyang naghahamon at nagdududa sa kanilang relasyon, dapat siyang direktang sumagot, siya ang asawa ko. Matagumpay niyang napatahimik ang ex-boyfriend. Pinag-uusapan naman sila ng mga miyembro ng grupo. Ang pagkakaroon daw ni Kim Ji-wook doon ay nagpaparamdam sa kanila ng hindi komportable.
Nakakita si Son Hae-young ng butas. Ang sinabi nilang iyon ay nagpapakita na bago dumating si Kim Ji-wook, sila ay napakakomportable. Kung ganoon, bakit hindi bigyan sila ng mas maraming trabaho? Ang mga miyembro ng grupo ay kusang loob na bumato sa kanilang sariling paa at tumakbo ng takot. Ang huling nagtanong ay si Boss Kim, ang matalik na kaibigan ni Son Hae-young. Alam ni Son Hae-young na mahilig siya sa kagandahan. Bago pa siya magsalita, sinabihan niya si Kim Ji-wook na gamitin ang kanyang kagandahan upang ilihis ang kanyang atensyon. Ilang papuri lang ni Kim Ji-wook ay nalimutan niya na ang lahat, kasama na ang pagtatanong tungkol sa relasyon nilang dalawa. Ang misteryosong tao ay hindi inaanyayahang naghihintay sa kanya sa loob ng bahay. Naimbestigahan na niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, ngunit hindi niya makita na siya ay kasal. Hula niya na hindi sila magkasama dahil naghiwalay na sila. Kung nahihiya si Kim Ji-wook, maaari siyang tulungan nitong harapin si Son Hae-young. Binalaan niya ang lalaki na huwag magulo. Asawa niya si Son Hae-young. Lubos na nasiyahan ang misteryosong tao sa kanyang reaksyon. Kung tutuusin, mas maraming kahinaan, mas madaling kontrolin siya. Nang lumabas si Kim Ji-wook para hintayin siyang umalis, agad na tinawagan ng misteryosong tao ang chairman ng kumpanya. Si Son Hae-young din ang tumawag sa ama ng chairman, nagulat na nagdududa si Kim Ji-wook. Upang hindi mabunyag, pumunta si Chairman Son Hae-young sa isang tindahan ng alahas at nagrenta ng singsing na ginamit niya noong kasal. Ngunit nalaman niya na binili na ni Kim Ji-wook ang singsing bago matapos ang panahon ng pagrenta. Hindi maintindihan ni Son Hae-young kung bakit binili ni Kim Ji-wook ang singsing. Pagkatapos mag-isip-isip, isa lang ang naging konklusyon, gusto siya ni Kim Ji-wook. Ngunit para sa dalawang matalik na kaibigan, iba ang kanilang palagay. Kung talagang gusto ka ni Kim Ji-wook, hindi siya basta-basta mawawala ng walang dahilan. Malamang may girlfriend na si Kim Ji-wook at gusto niyang bumili ng peres ng singsing. Nagustuhan niya ang singsing na suot niya dati kaya binili niya ito. Sa kabilang banda, nagising si Kwon Yi-rin sa ospital at nakita ang direktor na nakahiga sa sahig. Naalala niya ang truck na bumangga sa kanya. Akala niya ay multo ang nakita niya. Ipinakita sa kanya ng direktor na totoo siya. Nakita niyang ayos lang siya, binayaran pa ang bayarin niya sa ospital, at binilhan siya ng bagong telepono para palitan ang basag na telepono. Umaasa siyang magkasundo silang dalawa. Narinig ni Kwon Yi-rin mula sa nurse na niyakap siya ng direktor hanggang sa ospital. Naantig siya. Nang magpaalam siya sa direktor, at pinapaalalahanan siyang kunin ang resulta ng blood test niya sa susunod na linggo. Dapat daw ay hindi siya magpupuyat. Pagkatapos, muli siyang humingi ng tawad sa pagdudulot ng gulo sa kanya. Naunawaan ni Kwon Yi-rin na mabait ang direktor. Pumayag siyang makipagkasundo, ngunit may isang kondisyon, ang direktor ay kailangang magboluntaryo ng isang araw sa isang welfare institution. Pagdating ng direktor sa welfare institution, nalaman niyang naroroon din si Kim Ji-wook para maglingkod sa komunidad. Hindi pa sila nagkita sa kumpanya at hindi nila alam ang pagkatao ng isa't isa. Nakita niyang si Kim Ji-wook at ang kasama niyang babae ay itinalaga upang turuan ang mga bata, habang siya naman ay itinalaga sa paglalaban ng damit. Hindi siya nasisiyahan. Sinabi niyang siya ay may mataas na posisyon sa larangan ng edukasyon at humingi rin ng pagkakataong magturo. Tumanggi ang direktor. Siya ang nagtuturo sa mga bata. Lahat sila ay pinili ang mga taong matagal nang nakikipaglaro sa mga bata. Ang babaeng iyon ay lumaki sa welfare institution. Nagboluntaryo na si Kim Ji-wook mula pa noong high school at ngayon ay halos 7 tandang bawas 8 taon na. Tinanggap ng direktor ang kanyang kapalaran, bitbit ang isang malaking palanggana ng labada para isampay, ngunit hindi pa siya nakagawa ng ganoong klaseng pisikal na trabaho at nagsimula siyang labis na mapagod. Nang malapit na siyang matumba, mabilis na kinuha ni Kim Ji-wook ang mga gamit sa kanyang kamay. Naging ligtas ang mga damit. Lumuhod ang direktor sa lupa. Reklamo niya na kakaiba raw si Kim Ji-wook dahil ang karaniwang tao ay dapat munang iligtas ang tao. Sumagot si Kim Ji-wook na mas mahalaga ang huwag madumihan ang malinis na gamit kaysa sa iligtas siya. Tumulong si Kim Ji-wook na isampay ang mga damit para sa chairman. Hindi sila nag-away o nagkakilala. Kinabukasan, si Kim Ji-wook ay nagmaneho para sunduin si Son Hae-young papuntang trabaho at binilhan pa siya ng almusal. Tamad na kumakain si Son Hae-young. Natatakot si Kim Ji-wook na hindi niya matunaw ang pagkain, kaya inayos niya ang upuan. Hindi niya alam na mas lumapit sila sa isa't isa at naging awkward ang kapaligiran. Natatakot si Kim Ji-wook na hindi niya makontrol ang kanyang sarili, kaya pinunasan niya ang gilid ng labi ni Son Hae-young at umupo ng tuwid. Nakita ni Son Hae-young ang singsing sa kamay ni Kim Ji-wook at tinanong kung may girlfriend na siya. Itinanggi ito ni Kim Ji-wook at habang nagpaplano pa siyang magpaliwanag, biglang nakatanggap ng tawag si Son Hae-young. Ang balita tungkol sa pagtulong nila ni Kim Ji-wook sa isang inabuso na bata ay kumalat at gusto silang interviewin ng mga reporter. Narinig din ng direktor na may reporter na gustong interviewin siya. Akala niya, nabunyag ang pagpunta niya sa welfare institution para maging voluntaryo. Kapag pumayag siyang magpa-interview, malalaman ni Kwon Yi-rin ang kanyang pagkatao at mabubunyag din ang kanyang mga masasamang komento. Para paalisin ang reporter, galit na binuksan ng direktor ang pinto ng conference room. Ngunit nalaman niyang si Son Hae-young ang pangunahing karakter na ini-interview na mas nakakagulat kaysa kay Kim Ji-wook. Ang nakilala niya sa welfare institution ay isang empleyado ng kumpanya.
Nakita ni Kim Ji-wook ang senyas ng mata ng direktor, kaya nagkunwari siyang unang beses lang silang nagkita at magalang na bumati. Habang nag-uusap sila, dumating ang team leader ng chairman para magbigay ng anunsyo. Nagtapos ang press conference. Inimbitahan ng chairman si Son Hae-young at Kim Ji-wook para kumain. Nagulat si Kim Ji-wook nang matuklasan na si team leader Kang ang misteryosong tao na nagbanta sa kanya. Nang lumabas ang misteryosong tao noong araw na iyon, naglagay siya ng recording device sa kanyang sapatos na nakalagay sa pintuan. Nang bumalik siya, narinig niya ng malinaw ang na-record na pag-usap. Ngayon ay sigurado na siya na ang nasa likod ng lahat ay ang Vice President. Sa takot na saktan nila si Son Hae-young, gusto niyang pigilan si Son Hae-young na tanggapin ang interview. Ngunit para kay Son Hae-young, ang pagkatawan sa kumpanya sa isang interview at ang pagkain kasama ang chairman at ang kanyang asawa ay isang malaking karangalan at hindi niya ito palalampasin. Pagkatapos ng interview, ang dalawa ay kasama ang buong pamilya ng chairman. Ang pamilya ng chairman ay kumain kasama ang ex-boyfriend at ang kanyang asawa. Tila interesado ang chairman sa background ng pamilya ni Son Hae-young, nagtatanong tungkol sa sitwasyon ng mga magulang ni Son Hae-young. Matapos siyang putulin ng ginang, tinanong niyang muli si Son Hae-young kung ano ang nagustuhan niya kay Kim Ji-wook. Umiti si Kwon Ye-rin para mapagaan ang tensyon. Sinabing naging crush agad ni Son Hae-young si Kim Ji-wook dahil sa kagandahan nito. Ipinahiwatig ng chairman na dapat magpasalamat si Kim Ji-wook sa kanyang mga magulang sa pagkakaroon ng napakagandang mukha. Nagduda si Kim Ji-wook na ang chairman ang kanyang tunay na ama. Sa mapanuksong tono, sinabi niyang hindi niya alam kung sino ang kanyang ama, ngunit ayon sa kanyang lola, ang lalaking iyon ay napakasama at hindi man lang kinikilala ang sarili niyang anak. Napakailang ng kapaligiran. Upang mapagaan ang tensyon, pinainom ng ginang ang mga kabataan. Kinabukasan, nagising si Son Hae-young na lasing kasama si Kim Ji-wook. Napansin niyang magkasama sila sa iisang kama. Bago pa sila makabawi, nakita nilang nakahiga rin sa kama ang ex-boyfriend. Sabay-sabay silang sumigaw at mabilis na bumaba sa kama. Sa kritikal na sitwasyong iyon, nakalimutan ni Kim Ji-wook ang pagpapanggap nila ni Son Hae-young bilang mag-asawa at lumapit sa ex-boyfriend. Tinanong ni Son Hae-young kung bakit magkasama silang dalawa sa kanyang kwarto. Nakakita ng butas ang ex-boyfriend, kung mag-asawa sila, dapat silang matulog sa iisang kwarto. Ngunit ngayon, tila hindi lang sila hindi magkasama, kundi malayo pa ang loob nila sa isa't isa. Agad siyang lumapit kay Son Hae-young. Sa sandaling iyon, kumatok si Kwon Ye-rin sa pinto mula sa labas. Nagulantang silang tatlo, natatakot na hindi maipaliwanag ang kasalukuyang magulong sitwasyon. Sinikap ni Son Hae-young na magpanggap na kalmado at pinayuhan silang dalawa na sabihing wala silang natatandaan dahil sa pagkalasing at nakalimutan na ang nangyari kagabi. Pumasok si Kwon Ye-rin sa kwarto, hindi nagulat sa pagkakasama ng tatlo. Lumabas na sina Chairman Yeo Ha-jun at siya ang nagpasok sa tatlong lasing sa kwarto kagabi. Orihinal na inilaan ni Kwon Ye-rin ang silid sa tapat para sa kanyang asawa, ngunit nang umalis siya, lumabas ang lasing na ito at aksidenteng nahulog sa silid ni Son Hae-young sa tapat. Nalaman niya ang balita mula sa waiter na gustong dalhin ang kanyang asawa, ngunit nawala ng malay ang tatlo. Hindi narinig ng ET ang katok sa pinto. Matapos marinig ang buong kwento, nakahinga ng maluwag ang ex-boyfriend. Masaya siyang hindi na niya kailangang magpaliwanag. Akala niya ay aalis na siya kasama si Kwon Ye-rin, ngunit napansin niyang nawawala ang kanyang relo. Ginagamit ang kanilang nakaraang kaalaman sa isa't isa. Pinaalalahanan siya ni Son Hae-young na nasa sapatos niya ang relo. Nang alisin niya ang relo sa sapatos, hindi naman niya makita ang kanyang telepono. Muling pinaalalahanan siya ni Son Hae-young na nasa ilalim ito ng kumot. Nakita ni Kwon Ye-rin na kinuha ng kanyang asawa ang telepono sa ilalim ng kumot, kaya hindi maiwasang magduda siya sa relasyon niya kay Son Hae-young. Bago pa man sila ikasal ng kanyang asawa, akala niya ay magkatrabaho lang sila ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa kumpanya. Ngayon, tila kakaiba ang pagkakaintindihan nilang dalawa. Agad na nagpaliwanag si Kim Ji-wook, sinabing nagtutulungan silang dalawa, kaya natural lang na magkakaintindihan sila. Agad namang umakto si Son Hae-young at ang kanyang ex-boyfriend, sinabing magkapatid sila sa sosyalismo. Hindi gaanong nag-isip si Kwon Ye-rin. Bago umalis, inanunsyo niya ang mahalagang balita. Si Son Hae-young ang leader ng Team 1, ang ex-boyfriend ay na-promote bilang leader ng Team 2, at si Kim Ji-wook ay inilipat mula sa Team 1 ni Son Hae-young patungong Team 2, na pinamamahalaan ng ex-boyfriend. Lumalabas na gusto ng direktor na iwasan nina Son Hae-young at Kim Ji-wook ang isa't isa sa trabaho, kaya orihinal niyang gustong ilipat si Kim Ji-wook sa ibang departamento. Gusto ni Kwon Ye-rin na matulungan ang kanyang asawa na ma-promote. Iminungkahi ni Cha Hui-seung na gawin siyang team leader ng Team 2 at ilipat si Kim Ji-wook doon. Sa ganitong paraan, mananatili pa rin si Kim Ji-wook sa parehong departamento. Inakala ni Kwon Ye-rin na ang kanyang plano ay makakatulong sa kanilang tatlo, ngunit hindi niya alam na nagpipigil ng tawa ang tatlo. Nag-aalala si Son Hae-young na kapag nagtrabaho sila ng magkasama, malalaman ng kanyang ex-boyfriend ang tungkol sa relasyon nila ni Kim Ji-wook. Nagsisisi siya na pinili niya ang peking kasal. Sinabi ni Kim Ji-wook na kung gusto ni Son Hae-young na magdiborsyo, makikipagtulungan siya sa kanya. Naramdaman ni Son Hae-young na hindi ito ang tamang panahon para alisin ang pagtatago.
Nakita niyang sumasakit ang ulo ni Kim Ji-wook, kaya dinala niya ito para uminom ng sabaw na pampatanggal ng hangover. Nang umalis silang dalawa, inangat ng ex-boyfriend na nasa malapit ang kanyang ulo. Narinig niya na binanggit ng dalawa ang diborsyo, at mas lalo siyang nagduda sa kanilang relasyon. Pagka-uwi niya, nakita niyang naghihintay si team leader Kang sa kanya. Dati, gusto niyang malaman kung sino ang kanyang ama. Bakit hindi siya at ang kanyang ina kailanman hinanap? Ngayon, naiintindihan na niya, mayroon ng ibang pamilya ang kanyang ama, at hindi siya mahal nito. Pinayuhan siya ni team leader Kang na ang nakaraan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay kung bakit siya hinahanap ng kanyang ama ngayon, at kung ano ang magagawa niya para sa kanya sa hinaharap. Hindi tinanggap ni Kim Ji-wook ang ganitong pananalita. Pinayuhan niya si team leader Kang na sabihin sa chairman na hindi na niya tatanggapin ang kanyang kabaitan at lilipat na siya mula sa bahay na ito. Sinundo ni Kim Ji-wook si Son Ha-yeong papuntang trabaho. Natatakot si Son Ha-yeong na ibunyag ng kanyang ex-boyfriend ang kanilang relasyon. Ano man ang mangyari, nakipag-date siya rito. Alam ng ex-boyfriend kung paano umibig si Son Ha-yeong. Upang harapin ang panganib, naisip niya na hindi lang sa trabaho, kundi sa buong araw dapat silang gumanap bilang mag-asawa. Para matulungan si Kim Ji-wook na gampanan ang kanyang papel, pinuri niya ito, sinabing maganda pa rin siya, kahit may muta ang kanyang mga mata, at maganda pa rin kapag humihikab. Linisin ang muta. Kapag humihikab, tandaan na takpan ang bibig. Pero gusto pa rin niya ito. Napakabilis ng tibok ng puso ni Son Ha-yeong nang asarin siya. Agad na umatras si Kim Ji-wook at tinanong kung magaling ba siyang umarte. Pagdating sa opisina, sumakay silang dalawa sa elevator kasama ang mga kasamahan. Dinikit ni Kim Ji-wook si Son Ha-yeong sa dingding at niyakap ito, patuloy na gumanap bilang mag-asawang nagmamahalan. Muling inasar si Son Ha-yeong, ngunit hindi siya sumuko at lumabas sa elevator. Kusa niyang inakbayan si Kim Ji-wook at magiliw na pumasok sa opisina. Sa tanghalian, kinuha ni Son Ha-yeong ang sushi na inihanda niya para sa lahat. Nagsinungaling siya na ito ay gawa ni Kim Ji-wook para sa kanya. Si Kim Ji-wook ay kinurot, kaya napilitan siyang umamin na siya ang gumawa nito. Excited na tinikman ito ng lahat, ngunit hindi inaasahang napangiwi ang kanilang mga mukha pagkatapos kumain. Tinikman ni Son Ha-yeong ang isang piraso, at nalaman niyang siya mismo ang gumawa ng problema. Wala siyang nagawa kundi purihin ito laban sa kanyang kalooban. Ang mga kasamahan ay nagbubulungan na may nangyayaring pag-abuso sa kapangyarihan sa kumpanya. Ngayon ay iniimbestigahan ng EC Department ang lahat ng empleyado. Balita na kapag may nahuling lumabag sa regulasyon, hahabulin ito ng kumpanya hanggang sa huli. Natatakot si Son Ha-yeong na makita ang anumang kahinahinala, kaya pinilit niyang tumira si Kim Ji-wook sa kanyang bahay sa atik ng bubong. Ito ang bagong bahay na inihanda niya para kay Kim Ji-wook. Nagreklamo si Kim Ji-wook na walang banyo at kusina. Naguluhan si Son Ha-yeong. Hindi ka pa nga nakakapasok, paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Normal na nagtago si Kim Ji-wook. Ang mga kwarto sa atik ay karaniwang walang ganyan. Umalis si Son Ha-yeong para kumuha ng mga gamit sa paglilinis. Tiningnan ni Kim Ji-wook ang silid at bumulong, matagal na rin akong hindi nakapunta rito. Pumasok siya sa silid at nakita ang kanyang wedding photo at ni Son Ha-yeong na nakakalat sa sahig. Mayroon ding mga litrato niya at ng ina ni Son Ha-yeong na nakakalat sa tabi. Bumalik ang mga alaala 9 na taon na ang nakalipas. Dinala niya ang kanyang bagay rito. Sinabihan siya ng ina ni Son Ha-yeong na tawagin siyang nanay o kahit ano. Naalala pa rin niya ang mainit at palakaibigang ngiti ng ina ni Son Ha-yeong. Sa kabilang dako, bumalik ang direktor sa welfare institution para sa pangalawang pagkakataon ng community service. Noong nakaraang beses, halos magduda na siya sa buhay dahil sa paglalaban ng damit. Sa kanyang katalinuhan, nag-donate siya ng ilang washing machine at dinala pa si Yeo Ha-jun para tulungan siyang magbawas ng trabaho. Nakatanggap ng tawag si Kwon Yi-rin mula sa direktor ng institusyon at nalaman na nag-donate ng washing machine ang direktor. Nagduda siya na tamad ito. Biglang sumulpot si Kwon Yi-rin para suriin ang sitwasyon. Nagbago ang kulay ng mukha ng direktor nang makita si Kwon Yi-rin. Nagsinungaling si Kwon Yi-rin kay Yeo Ha-jun na siya ay isang manunulat ng mga kwentong pambata dahil ayaw niyang malaman ni Yeo Ha-jun na siya ang manunulat ng adult novel na si Yeonbura. Ngunit alam ni Yeo Ha-jun na may koneksyon ang direktor kay Yeonbura. Kapag nakita ni Yeo Ha-jun na nagkita ang direktor at si Kwon Yi-rin, mabubunyag na si Kwon Yi-rin ang manunulat na si Yeonbura. Upang matulungan si Kwon Yi-rin na itago ang kanyang pagkakakilanlan, sinunggaban ng direktor ang kamay ni Kwon Yi-rin at mabilis silang tumakas bago pa lumabas si Yeo Ha-jun. Huminto lang sila nang hinihinga na silang dalawa. Tumingala ang direktor at nakita ang nakangiting mukha ni Kwon Yi-rin. Sa isang iglap, tumama ito sa kanyang puso. Naramdaman niya ang malakas na paghanga. Hindi maintindihan ni Kwon Yi-rin kung bakit siya tumakbo. Aksidenteng nabanggit ng direktor ang pangalan ni Yeo Ha-jun. Nang makita niyang nagdududa si Kwon Yi-rin, agad siyang nagtago at gustong malaman kung bakit pinangalanan ni Yeonbura ang pangunahing karakter sa kanyang nobela na Yeo Ha-jun. Nahihiyang sinabi ni Kwon Yi-rin na ang pangalan ng gusto niyang tao ay Yeo Ha-jun, nagulantang ang direktor. Hindi niya akalain na ang bagong umusbong na pag-ibig ay mapipigil na kaagad. Nagdahilan ang direktor na mauna na si Kwon Yi-rin. Babalikan niya si Yeo Ha-jun. Kanina lang ay nakita ni Kwon Yi-rin na allergic ang daliri ng direktor, marahil dahil sa paglalaban ng damit.
Hindi niya matiis kaya bumili siya ng gamot at hinanap ang direktor. Nakita niya na aalis na ang direktor at ang kasama niya ay si Yeo Ha-jun. Ayaw ni Kwon Ri na makita siya ni Yeo Ha-jun kaya dali-dali siyang umupo sa sulok ng dingding para magtago. Nakita na rin ng direktor si Kwon Ri. Walang imik niyang itinulak si Yeo Ha-jun sa kotse at umalis. Pagkatapos niyang umalis sa welfare institution, nakatanggap si Kwon Ri ng bagong misyon upang patunayan na nakatira siya kasama si Kim Ji-wook. Si Son Hae-yong ay nagdaos ng housewarming party at inimbitahan ang mga kasamahan sa kanyang bahay para kumain at uminom. Si Kwon Ri at ang isa pa niyang kaibigan ay tumulong sa kanya sa pagdedekorasyon ng bahay upang magmukhang magkasama sila. Pagkapasok pa lang ng ex-boyfriend ay agad siyang tumingin sa paligid at nagtataka kung bakit walang gamit pang kasal sa bahay, tulad ng dati. Nagtaka si Kwon Ri kung paano nalaman ng ex-boyfriend ang dating bahay ni Son Hae-yong. Paliwanag ng ex-boyfriend na nautal. Si Kwon Ri, sa kanyang katalinuhan, ay nagsabi na hindi iyon ang bagong bahay ng dalawa. Kahit na si Kim Ji-wook ay nagpanggap lang na nakatira doon, na wala ang kanilang pagdududa. Nagtawanan ang lahat. Ang mga empleyado na may magandang pakiramdam kay Kim Ji-wook ay pinuri siya bilang isang napakabait na tao, na labis na kinagigiliwan ng mga babae. Ang mga babaeng kasabay niyang sinanay ay nagreklamo nang malaman nilang maaga siyang nagpakasal. Ang babaeng iyon ay ganoon katanda, paano siya nakakita ng ganitong uri ng lalaki na matangkad at gwapo. Pagkatapos umuwi ng lahat, humingi ng tawad si Son Hae-yong dahil sa pagkasira niya sa malabong relasyon ni Kim Ji-wook sa ibang babae. Sinabi ni Kim Ji-wook na magagawa niya ang mga bagay na iyon ngayon. Pagkatapos magsalita, malalim siyang lumapit kay Son Hae-yong. Tumingin si Son Hae-yong sa mukha na unti-unting lumalaki at hindi napigilang ipikit ang kanyang mga mata. Kinuha ni Kim Ji-wook ang susi sa likod niya, sinabihan siyang iisa ang kanyang isip at katawan, at ang kanyang katawan ay napunta na kung saan ang kanyang puso ay patungo. Maraming beses nang naramdaman ni Son Hae-yong ang pagkabighani kay Kim Ji-wook. Isang beses lang ang buhay, ayaw niyang palampasin ang pagkakataon na pag-isipan itong mabuti. Tumakbo siya sa bubong at hinalikan si Kim Ji-wook. Ngunit nang susubukang halikan siya ng peking kasintahan, lumayo siya at sinabing palabas lang iyon para sa kanyang ex-boyfriend. Lumalabas na pagkatapos ng pagtitipon, inihatid ni Kwon Ri si Yeo Ha-jun paalis. Pauwi, nakita niya ang ex-boyfriend ni Son Hae-yong na bumalik at balisang tinitingnan ang sitwasyon ni Son Hae-yong at Kim Ji-wook. Natatakot siyang mabunyag ang peking kasal nilang dalawa. Kaya, tinawagan niya si Son Hae-yong para mag-ulat. Si Son Hae-yong, dahil sa pag-arte, tumakbo sa bubong at hinalikan si Kim Ji-wook. Nang umalis ang ex-boyfriend, saka lang siya tumingala. Maswerte siyang nakaligtas sa kalamidad. Lihim na natutuwa si Kim Ji-wook nang bigla siyang binuhusan ng malamig na tubig. Galit siyang sinabi na nagawa pa niyang humalik ng peke sa kritikal na sandali. Ipinaliwanag ni Son Hae-yong na hindi iyon halik, kundi pagdikit lang ng mga labi. Hindi binigyan ni Kim Ji-wook ng pagkakataong magpaliwanag si Son Hae-yong. Hinawakan niya ang mukha nito at hinalikan. Matapos ang halik, ayaw nang itago ni Son Hae-yong ang kanyang damdamin. Gusto niyang aminin ang kanyang pagmamahal kay Kim Ji-wook, ngunit nagalit si Kim Ji-wook at hindi siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Kung pagpapanggap lang ito at walang damdamin, kayang gawin ang kahit ano. Kaya simula ngayon, kailangan ko ring magsaya rito. Gusto nila ang isa't isa. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan dahil sa miskomunikasyon, ngunit ang halik na iyon ay nagpadagundong sa kanilang mga puso. Buong magdamag silang dalawa sa atik, hindi mapakali. Kinabukasan, sumakit ang tiyan ni Kim Ji-wook at nagmamadali siyang pumunta sa banyo. Walang banyo sa rooftop at nahihiya siyang gamitin ang banyo kasama ang dalawang babae. Si Ben ay dali-daling tumakbo patungo sa pampublikong banyo. Hindi pa man siya nakakalabas ng bakuran, tinawag na siya ni Jaeon para kumain ng almusal. Tumanggi si Jae-hoon at pagkatapos ay nakasalubong niya si Hyung na kararating lang. Ipinagmalaki ni Hyung ang bagong bili niyang pagkain at inanyayahan si Jae-hoon na tikman ito. Si Jae-hoon ay sobrang nagmamadali at pinagpapawisan. Sa kritikal na sitwasyon, napilitan siyang gumamit ng banyo sa ibabang palapag. Pagkatapos niyang magbanyo, tinawag na naman siya ni Jaeon para kumain. Galit pa rin si Jae-hoon kay Hyeong, kaya umupo siya at nagpatuloy sa pakikipag-ugnayan kay Hyeong. Ibunyag ni Jaeon ang halikan nila kagabi sa rooftop. Nagreklamo si Jaehyun na si Hyeong ang unang nag-umpisa. Nagreklamo naman si Hyeong na pinilipit ni Jaehyun ang kanyang kamay bago siya hinalikan, ngunit ayaw nilang aminin na magkasama sila. Nag-away na naman sila tungkol sa kung halik ba o haplos lang ang nangyari kagabi. Pagkatapos kumain, nakipagkita si Zion sa direktor. Nalaman niyang ito ang direktor ng kumpanya ni Hyun. Pumayag siyang makipagkasundo ng formal at hindi na hiningi sa direktor na magtrabaho sa Welfare Institute para sa public service. Nais niyang hindi na sila magkita pang muli. Nalungkot ang direktor na hindi na niya makikita si Zion sa hinaharap. Inanyayahan siya ni Ben na kumain. Nang akmang tatanggi na si Zion, lumingon siya at nakita ang kanyang malupit na ama na umaabuso sa kanya at sa kanyang ina noon. Sa loob ng mahabang panahon, muling sumulpot ang panginginig at matinding sakit ng nakaraan. Takot na hinawakan niya ang kamay ng direktor at tumakbo sila. Huminto sila sa isang eskinita. Hindi mapakalma ni Zion ang kanyang emosyon at hindi mapigilang umiyak. Hindi nagtanong ang direktor. Binuksan niya ang kanyang jacket at ipinatong ito sa kanya.
Pagkatapos ay umupo sa tabi niya at pinatahan siya sa pamamagitan ng pagkanta. Sa boses na iyon, naaalala ni Kaezion ang bawat tagpo mula nang makilala niya ang direktor. Bagaman nagkakilala sila dahil sa malisyosong komento, malaki ang naitulong ng direktor sa kanya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng paghanga sa kanya. Ayaw ng direktor na ito ang huling pagkikita nila. Nakita naman ni Jaehyun na magkaiba ang kanilang katayuan, at lalo pa, ayaw niyang malaman ni Hazun na siya ang may akda ng Yeonbura. Mas mabuting hindi na sila magkita. Hindi makontrol ng direktor ang kanyang paghanga kay Zaeon. Nagsulat siya ng maraming papuri sa bagong kwento ni Zaeon, pinupuri ang kanyang sinulat. Nagpapatuloy siya sa pagbabasa dahil sa kagustuhan niyang huminto pero hindi niya magawa. Tuwang-tuwa si Zaeon sa ginawa ng direktor, kaya sa galak niya ay tinawagan niya si Hazun. Nagreklamo si Hazun na inaalipin siya ng direktor. Hindi lang siya inutusan ng direktor na sumama sa paggawa ng community service, kundi inutusan din siyang magsulat ng mga masasamang komento sa ilalim ng kwento ni Yeonbura. Simula chapter 51, siya ang sumulat. Naalala ni Leon ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa istasyon ng pulisya. Ito ay dahil sa paninirang puri mula sa komento sa chapter 51. Ngunit hindi niya inaasahan na si Hazun mismo ang sumulat ng lahat ng komento. Sa kabilang banda, unti-unting kumalma si Jae-hook at sinubukang makipagbati kay Haeng. Sinadya niyang higpitan ang takip ng garapon, kinuha ang baterya ng DH remote, at sinira pa ang ilaw. Kapag humingi ng tulong si Haeng, gagamitin niya ito bilang pagkakataon para makipagbati sa kanya, ngunit ang plano niya ay hindi nangyari ayon sa gusto niya. Ang garapon ng jam ay sobrang higpit at hindi niya ito mabuksan. Ngunit, buong husay na binuksan ni Haeng ang garapon sa pamamagitan ng pagtapik sa ilalim nito. Hindi gumagana ang DH remote kaya ginamit ni Haeng ang kanyang telepono para ikonekta ito. Hindi umilaw ang ilaw kaya tumayo si Haeng sa silya at inayos ito gamit ang isang kamay. Malapit nang maging matagumpay ang plano niyang makipagkasundo. Na-depress si Ji-hook. Para makamit ang kanyang layunin, humingi siya ng tulong sa kanyang kasamahang babae na may asawa. Kapag galit ang iyong partner, paano mo siya papakalmahin? Tinuruan siya ng kanyang kasamahan, isipin mo kung ano ang ginawa mo para galitin siya, at siguraduhin mong hindi mo na ulit gagawin iyon. Nagulantik si Jae-hoon. Ang problema niya at ni Hee-young ay ang halik na iyon. Hindi niya kayang hindi halikan si Hee-young habang buhay. Nakita ng kasamahan niya na masama ang kanyang tingin, kaya agad itong nagalit at minura siya. Kung gusto mong gawin ang anumang gusto mo, huwag ka nang magpakasal. Mamuhay ka na lang mag-isa. Walang magawa si Jae-ho kundi sundin ang payo ng kanyang kasamahan. Nagsulat siya ng liham ng pagsisisi at ibinigay kay Hee-young. Siniguro niyang hindi na niya hahalikan si Hee-young sa hinaharap. Sobrang tiwala si Jae, ngunit hindi niya inaasahan na galit si Hee-young at ginulo ang liham ng pagsisisi at utos. Dinala ni Hee-young si Jae sa isang lugar. Gusto niyang bigyan si Jae ng lugar kung saan makakahiga at makakatulog ng mahimbing. Nakita ni Hee-young si Jae na nakatulog sa sahig sa rooftop. Para matulungan si Jae na makatulog ng mas komportable, dinala niya ito para bumili ng beddings. Medyo mahal ang pinili ni Haeng na beddings at hirap bayaran ni Ji-woo sa kanyang maliit na sweldo. Gusto niyang pumili ng mas mura. Taos-pusong sinabi ni Haeng na sana ay makatulog siya sa isang komportableng kumot at kama para kahit na nahihirapan siya sa labas sa araw, kapag umuwi siya at humiga sa kama, ay magiging magaling siya. Ang kabaitan ni Hee-young ay lubos na nakapagpakilig kay Ji-woo. Buong pagmamahal niyang ipinahayag ang kanyang paghanga kay Hee-young na ang kanyang puso ay lubos ng lumubog. Sinabi rin ni Hee-young sa kanya na hintayin siya ni Ji-woo hanggang sa hindi na niya kailangang isipin ang tungkol sa kanyang karera, mga pagsusulit o pagtaas ng posisyon. Hindi na niya kailangang mag-alala na mabubunyag ang kanilang peking kasal. Pwede mo lang isipin na ikaw lang si Ji-woo. Siya ay opisyal na magiging kasama mo. Inamin ni Hee-young na ito nga ang gusto niyang sabihin. Ang halik kay Ji-woo ay sinira lang ng ex-boyfriend niya. Pwede mo ba akong hintayin? Hihintayin kita. Magkasamang dumating sina Hee-young at ang kanyang ex-boyfriend sa welfare institution para pag-usapan ang kooperasyon. Nang malaman ng direktor na sila ay mula sa Kakunbi Education, kusa siyang nagtanong kung kilala ba nila si Zio, na bagong pasok sa kumpanya ngayong taon. Nang malaman niyang kasama nila si Zio sa kanilang grupo at malamang na madalas itong bumisita sa hinaharap, labis na natuwa ang direktor. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabi sa isang babae na nagngangalang Yuna na pinagpala siya. Nahihiyang tumakbo palablaba si Yuna. Napansin ng ex-boyfriend na may kakaiba. Tinanong ni Ben ang direktor kung paano niya nakilala si Ji-woo. Sinabi ng direktor, si Ji-woo ay naging volunteer teacher dito sa loob ng 7 tandang bawas 8 taon, at si Yuna ang kanyang teaching assistant na labis na humahanga kay Ji-woo. Nagtataka ang ex-boyfriend, pero kasal na si Ji-woo, di ba? Hindi pa siya tapos magsalita nang sipain siya ni Hee-young. Akala ng direktor ay si Ji-woo at Yuna ang tinutukoy niya. Sinabi ni Ben na bata pa sila at hindi nagmamadali magpakasal. Sang-ayon ng tatay na mag-date muna sila. Pagkatapos nilang umalis sa welfare institution, tinanong ng ex-boyfriend si Hee-young, "Peke ba ang kasal mo kay Ji-woo?" Tinakot niya ito na kung hindi siya magsasabi ng totoo ay tatanungin niya ang direktor. Hindi na makapagdeni si Hee-young at ginamit niya ang kanyang katahimikan bilang sagot.
Naramdaman ng ex-boyfriend na dahil sa kanyang kasal ay naapektuhan si Hiyaong. Kaya naman, naghanap siya ng sinumang mapapangasawa. Pakiusap ni Hiyaong na bigyan niya siya ng kaunting panahon. Kahit maghiwalay man sila o hindi ni Irene, babalik siya kay Hiyaong. Hindi inaasahan ni Hiyaong na maglakas loob itong magsalita ng ganitong kapal ng mukha. Kinuha niya ang payong sa trunk ng sasakyan para suntukin ito. Ang sikreto ng peking kasal ay nabunyag sa ex-boyfriend niya. Gusto agad ipaalam ni Hiyaong kay Jae-hoon. Sakto naman na may gusto rin si Jae-hoon na sabihin sa kanya. Kanina, wala si Hiyaong sa bahay. Bukod sa pagtatapon ng basura, nakita ni Jae-hoon na pinuntahan siya ni Manager Giang. Diretsong sinabi ni Manager Giang na tinanggal siya sa trabaho ng asawa ng presidente. Dito siya pumunta para sabihin sa kanya na alam na ng asawa ng presidente ang tungkol sa kanya. Sinabihan niya si Gio na pag-isipan niyang mabuti kung paano poprotektahan ang kanyang asawa. Nagulat si Gio sa pangyayaring ito. Iminungkahi ni Manager Giang na kung gusto niyang makalabas ng buhay mula sa lungga ng tigre, kailangan niyang maging tigre. Gustong sabihin ni Gio kay Hiyaong ang kanyang tunay na pagkatao. Gusto rin kausapin ni Hiyaong si Gio dahil alam na ng ex-boyfriend niya ang sikreto ng kanilang peking kasal. Kung may gusto silang sabihin, iminungkahi ni Gio na ayusin muna ang kwarto bago sila mag-usap. Tinulungan siya ni Hiyaong na magkabit ng kortina, ngunit hindi niya abot ang taas. Tumalon siya para ikabit ito. Nakita ni Ji-woo iyon at lumapit sa likod niya para siya ang magkabit ng kortina. Humarap si Hiyaong at nagkatinginan sila ni Ji-woo. Uminit ang kapaligiran. Hindi na napigilan ng dalawa ang kanilang sarili. Subalit, bago pa man sila maghalikan, binuksan ng direktor ang pinto. Hindi ka talaga si Kim Ji-wook, kundi si Bobby. Anak ka ba sa labas ng pamilyang iyon? Nagulat si Zagon nang malaman na si Hazun pala ang gumawa ng masasamang komento sa kanya, ang taong kinasuhan niya. Sa pagbabalik tanaw sa panahong ito, nagtataka siya kung bakit hindi nagpaliwanag ang direktor sa kabila ng pagkalito, at sa maraming pagkakataon na inalagaan siya nito. Naghinala siyang gusto siya ng direktor. Upang patunayan ang kanyang hinala, palihim siyang pumunta sa welfare institution para hanapin ang direktor. Nang makita niyang matyagang inaalagaan ng direktor ang mga bata, mas lalo siyang humanga at kinilig dito. Naglakas loob siyang magtanong kung gusto ba siya ng direktor. Nang mabunyag ang kanyang nararamdaman, hindi na itinago ng direktor ang kanyang pagmamahal. Tinatalakay niya na matagal na niya itong mahal, at umaasa siyang bibigyan siya ng pagkakataong makasama siya. Inaasahan niyang magkakaroon sila ng masaya at perpektong katapusan, tulad ng mga tauhan sa nobela na alam niya. Nanginginig si Jaon, ngunit dahil sa kanyang masamang pamilya, hindi siya naniwala na darating ang kaligayahan sa kanya. Kaya naman, magalang niyang tinanggihan ang intensyon ng direktor at hiniling na huwag na silang magkita. Hinabol siya ng direktor para pigilan siya. Ngunit, hindi niya inaasahan na narinig pala ni Hajun ang kanilang pag-uusap. Nang malaman ni Hajun na si Zagon pala ang otor ng Tijun Bora, nagulat siya. Walang mapuntahan si Zion. Natatakot ang direktor na mahirapan si Zion, kaya hinila niya ito papasok sa kotse at umalis. Dinala niya ito sa bahay ng direktor na ayaw na niyang iwan. Hindi na rin mapakali si Zion pero isinara pa rin niya ang pinto. Nang aalis na sana ang direktor, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina. Nalaman niyang si Jae-hoon pala ang illegitimate na anak ng kanyang ama at narito para agawin ang kanyang mana. Dahil sa galit, nawala sa sarili ang direktor. Sumugod siya para tanungin si Jae-hoon kung bakit niya itinago ang kanyang pagkatao at nagpanggap na empleyado. Tinatanong niya kung gusto ba niyang agawin ang kanyang posisyon bilang direktor. Ipinaliwanag ni Jae-hoon na wala siyang ama mula nang siya ay isilang at wala siyang alam sa kanyang tunay na pagkatao. Kamakailan lang siya sinaktan kaya napilitan siyang pumasok sa kumpanya. Hindi pa nagtatagal nang malaman niya kung sino ang nanakit sa kanya. Hindi naniwala ang direktor sa sinabi ni Ji-wook. Bago umalis, inutusan niya si Ji-wook at Hiyaong. Kailangang magkasama silang umalis ng kumpanya. Labis na nalungkot si Ji-wook dahil naapektuhan ang trabaho ni Hiyaong, ngunit optimistiko pa rin ito. Ang gusto niya ay pabagsakin ni Jae-hoon ang direktor. Umuwi ang direktor para kumprontahin ang kanyang ama, ngunit nakita niya ang kanyang ina na sinisira ang paboritong bulaklak ng kanyang ama. Hindi na nakapagpigil ang kanyang ama. Sumigaw siya na pinapasok niya si Ji-wook sa kumpanya dahil gusto niyang maging matatag ang direktor sa pamamagitan ng kompetisyon. Hindi matanggap ng kanyang ina na mayroon ang kanyang asawa ng isang illegitimate na anak at gumagawa ng kaaway para sa kanyang sariling anak. Nagkunwari siyang puputulin ang bulaklak. Lumuhod ang kanyang ama at nagmakaawa, sa halip na putulin ang bulaklak, mas mabuting putulin mo na lang ang buhok ko. Lumapit ang ina ng direktor na may hawak na gunting. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang sigaw at iyak. Pagkatapos mangyari ang insidente, hindi kaagad matanggap ni Hae-young na ang taong nag-iwan sa mag-ina ni Ji-woo ay ang presidente. Sinabi niya kay Ji-woo na humiga sa kama at takpan ang kanyang mga mata. Medyo nalulungkot ako na sinasaktan ka ng mga tao. Naawa si Hae-young kay Ji-woo na walang masabihan ng kanyang nararamdaman at kailangan niyang magdusa mag-isa. Gusto niyang ibahagi ang kalungkutan ni Ji-woo. Sa pagdinig ng mga nakakaaliw na salita ni Hyun, binuksan niya ang kanyang puso. Mula pagkabata, hindi niya kilala ang kanyang ama at iniwan siya ng kanyang ina. Gusto niyang maging isang taong kailangan. Ngunit hindi niya inaasahan na sa huli ay magiging ganito siya.
Tila ang kanyang kapanganakan at buhay ay walang nangyari ayon sa kanyang kagustuhan. Nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Tinakpan ni Hayaw ang mga mata ni Ji-woo at hinalikan siya. Sa huli, magsasama sila. Wala nang sikreto sa pagitan nila. Nang marinig ang mga salitang iyon, umupo si Ji-woo at hinalikan si Hayaw. Pagkaalis ni Hayaw, kinuha ni Ji-woo ang larawan niya at ng ina ni Hayaw. Ito ang isa pang sikreto na itinago niya. Kinaumagahan, bumangon sina Hayaw at Jae-hyuk na puno ng sigla at pumasok sa trabaho tulad ng dati. Ngunit, pagkapasok pa lang nila sa kumpanya, nakita na nila ang anunsyo tungkol sa pagbabago sa tauhan. Si Hayaw ay ibinaba ang posisyon at si Jae-hyuk ay pinagbakasyon habang naghihintay ng utos. Alam ni Jae-hyuk na pinahahalagahan ni Hayaw ang trabahong ito at alam din niya kung gaano kalaki ang isinakripisyo niya para dito. Para mapanatili ang posisyon ni Hyun-yaw, tinawag niya ang direktor at idineklara na sila ni Hyun-yaw ay naghiwalay. Nagsumit ng resignation letter si Ji-woo. Huwag na sana nilang isali si Hyun-yaw sa kanilang alitan. Nang makita ng direktor ang singsing sa kamay niya, alam niyang sinabi lang niya ang tungkol sa diborsyo para protektahan si Hyun-yaw. Bago siya pumasok sa trabaho, tinuruan na siya ng kanyang ina kung paano haharapin si Ji-woo, paalisin si Ji-woo sa bansa at huwag na siyang pabalikin. Naisip ng direktor na medyo sobra iyon. Gusto niyang ayusin ito sa sarili niyang paraan, ngunit ilang taon na ang nakalipas, tiniis na ng kanyang ina ang pagtataksil ng kanyang asawa. Ngayon, desidido na siyang hindi nahahayaan pang maapektuhan ang kanyang anak. Binalaan niya ang direktor na huwag siyang bigin tulad ng ginawa ng kanyang ama. Sinunod ng direktor ang utos ng kanyang ina at inutusan si Ji-wook na umalis ng bansa. Kung hindi siya papayag, ibabalik niya ang sakit na dinanas ng kanyang ina. Palalakihin niya ang pasakit at ibabalik sa kanya. Nais protektahan ni Ji-woo si Jio at ayaw niyang magkahiwalay sila. Lalong ayaw ni Hayaw na sirain ang buhay niya. Nahirapan siyang magdesisyon. Pumunta si Hayaw sa rooftop para suyuin siya at dalhan ng bubble blower. Nahulaan ni Hayaw na nahihiya si Jio sa kanya. Sinabi niya sa kanya na sa kanyang karanasan, maraming kumpanya ang mag-aagawan sa kanya. Pagkatapos ay lilipat siya sa kumpanya ng kalaban upang tulungan si Ji-woo na maghiganti. Akala ni Ji-woo na sa pagsasabi lang na sila ay nagdiborsyo na ay maaayos na ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi pala ganoon kadali. Sinabi rin ni Hayaw ang totoo na noong una niyang akala na ang peking kasal ay magiging maayos ang lahat. Hindi niya akalain na malapit nang mabunyag ang peking kasal. Mabuti na lang at naging mapanuri siya nang dumating ang kanyang ex-boyfriend para kumpirmahin ito. Ginawa niyang diborsyo ang peking kasal para linlangin ito. Na-demote si Hayaw at naging siya lang ang team leader. Ngunit hindi siya masaya. Sa halip, nag-aalala pa siya sa sitwasyon ni Hayaw. Naghinala pa nga siya na si Irin ang dahilan ng pagkakababa ng posisyon ni Hayaw. Tinanong siya ni Irin kung nag-aalala siya sa kanyang kasamahan, si Hayaw na kasabay niyang pumasok sa trabaho, o sa kanyang ex-girlfriend na si Hayaw. Saka lang niya naintindihan na alam na pala ni Irin ang relasyon nila ni Hayaw. Dahil sa pagkabigla, muntik na siyang magdulot ng aksidente. Si Hayaw ay nagpunta sa isang rural na lugar para magtrabaho. Nagulat siya nang makita niya si Jae-hoon na naghihintay sa kanya sa tren. Si Jae-hoon, na suspendido, ay gustong gawin ang lahat ng makakaya niya para makasama siya. Kasabay nito, kusa siyang nakipagkita kay Zion. Nagsorry siya kay Zion sa pagsusulat ng malisyosong komento. Naiintindihan ni Zion na napilitan lang siyang magsulat dahil sa utos ng direktor. Itinago rin niya ang kanyang pagkatao kay Hazun. Nagsorry sila sa isa't isa at nagpatawad. Napansin ni Harold na gusto ng direktor si Zion, at si Zion ay may damdamin din para sa direktor. Nang tanungin ni Zion ang kalagayan ng direktor, nagsabi siya ng totoo, malaki ang pasanin ng direktor kamakailan. Nang tignan ng direktor ang mga larawan mula sa welfare institution, naaalala niya ang sinabi ni Ji-woo, ang kanyang pag-iral ay talagang kahabag-habag. May pag-aalinlangan sa kanyang puso. Marahil ay hindi rin mapakali si Jio. Naghihintay si Jio sa tabi ng dagat habang nagtatrabaho si Hyung. Nang makita niya ang kanyang kuya na naglalaro kasama ang kanyang nakababatang kapatid, naalaala niya ang sinabi ng direktor sa kanya. Minsan silang nagsampay ng damit ng magkasama at masasabing nagkaroon sila ng pagkakaibigan. Sinabihan siyang ituring siya bilang kanyang kuya. Hindi kailanman naramdaman ni Jio ang init ng pamilya at labis siyang nagnanais na magkaroon ng mga kapatid. Nakakalungkot, ngayon na mayroon na siyang kuya, siya naman ang hindi welcome na kapatid. Ang pagdating ni Hayaw ay nakatulong kay Ji-woo na mabawasan ang kanyang kalungkutan. Masaya silang naglaro sa tabi ng dagat, tinikman ang mga lokal na pagkain, at naglakad-lakad sa aquarium. Bawat lugar ay nag-iwan ng magagandang alaala. Sa sandaling iyon ng kaligayahan, bihira maalala ni Hayaw ang kanyang ina noong namatay ang kanyang ama. Agad siyang lumipat ng bahay. 5 taon matapos lumipat ang kanyang ina sa probinsya, saka lang siya bumalik sa bahay. Kung palagi siyang nasa tabi ng kanyang ina noon, marahil ay hindi nagkaroon ng Alzheimer's ang kanyang ina. Gusto niyang malaman kung paano namuhay ang kanyang ina noong wala siya. Ngunit, hindi niya kailanman malalaman iyon. Naawa si Jio sa kanya, ngunit hindi niya sinabi ang tungkol sa kanya at sa kanyang ina. Noong gabing iyon, habang pauwi sila,
Gustong malaman ni Ji-woo kung sino ang nagturo kay Hee-young na manigarilyo na nagpahanda sa kanya habang buhay. Sinabi ni Hee-young na hindi maganda ang kanyang memorya at mabilis niyang nakakalimutan ang lahat. Para hindi makalimutan ang magandang alaala ngayon, hinawakan niya ang kamay ni Ji-woo at hiniling na bumalik sila sa lugar na ito. Bago niya makalimutan ito. Sa daan pa uwi, nakasalubong niya ang isang pamilyar na pulis. Pinaalalahanan siya nito na suriin ng mabuti ang mga sulat at mensahe na ipinadala sa kanya. Agad na sinuri ni Hee-young ang kanyang telepono at nakita ang isang mensahe na lumabas na sa kulungan ang ama ni Zion. Nasa panganib si Zion. Agad siyang tumakbo pa uwi. Nang makarating sila sa pinto ng bahay, narinig nila ang sigaw ni Zion. Sumugod si Zion at pinabagsak ang taong nakaitim na nakayakap kay Zion. Agad na niyakap ni Heian si Zion, ngunit nang itaas ng taong nakaitim ang kanyang ulo, nagulat silang dalawa nang malaman na pamilyar pala ito. Lumabas na ang direktor, dahil sa pagmamahal na hindi niya nakuha, ay nagpunta sa bar para malunasan ang kanyang kalungkutan. Nang malaman ito ni Hyun, tumakbo siya. Nagreklamo ang bartender na gumawa ng alak 25. Unang beses niyang makita ang isang bagong tao na nalasing sa amoy pa lang ng alak. Alam ni Haron ang pinoproblema ng direktor. Para maresolba ang problema, kailangan niyang hanapin ang pinagmulan nito. Agad siyang sumakay ng taxi at pinahatid ang direktor sa pintuan ng bahay ni Zion. Si Zion, dahil sa mensahe mula sa kanyang mamamatay tao na ama, ay nababahala at hindi mapakali. Nang makita niya ang isang taong nakaitim sa pintuan, lalo siyang natakot. Sa sandaling ito, nagising na ang direktor. Nang matuklasan niyang nasa pintuan siya ni Zion, agad siyang tumawag kay Hazun at pinapunta ito para sunduin siya. Nagkataon na habang dinadampot niya ang telepono, nakatanggap din ng tawag ang telepono ni Zion mula sa kanyang ama. Takot na nabitawan ni Zion ang kanyang telepono sa sahig, sa paniniwalang ang taong nakaitim sa pintuan ay ang kanyang ama. Matapang niyang kinuha ang payong at sumugod para kumprontahin ang kanyang ama. Narinig ng direktor ang pagbukas ng pinto. Nagmamadaling nagtago si Ben sa sasakyan. Minura ni Zion ang kanyang ama na mas masahol pa sa hayop. Akala ng direktor na siya ang minura ni Zion. Tumayo si Ben at pinabulaanan na sobra ang mura ni Zion. Sa puntong ito, nakita ni Zion na ang taong nakaitim pala ay ang direktor. Agad niyang pinunasan ang luha sa kanyang mukha at tinanong kung maayos ba ang direktor kamakailan. Noong araw na iyon, galit na galit ang direktor dahil kay Jae-hoon na isang illegitimate na anak at umalis siya na hindi mapakali. Naramdaman ng direktor ang damdamin ni Zion para sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili na yakapin ito. Nagulat si Zion sa biglaang yakap kaya hindi niya napigilan ang sarili na sumigaw. Sa sandaling ito, dumating ang dalawang Hyun-young. Akala nila ay nasaktan si Zion kaya't pinabagsak nila. Nang bumagsak ang kalaban, nakita nila kung sino ang nasa lupa ang direktor. Parehong natigilan sina Hee-young at Jae-hyuk, hindi maintindihan ang nangyayari. Nagtapat ang direktor na siya ang nagpadala ng masasamang komento kay Zion, at bilang parusa ay napilitan siyang magtrabaho sa welfare institution para sa public service. Ngunit, nang hindi niya namamalayan, lihim na siyang umibig kay Zion. Taos pusong sinabi ni Zion na gusto rin niya ang direktor. Nang makita ni Hee-young na umamin si Zion na gusto niya ang direktor, galit na galit siya. Kinuha niya ang payong at sinaktan si Zion. Pinilit ni Zion na pigilan ang direktor, ngunit dahil kakakontra lang nila, awkward ang pakiramdam sa loob ng kwarto. Hindi matanggap ni Hee-young na gusto ni Zion ang taong sumulat ng masasamang komento, at walang habas na sinaktan sila ni Ji-woong sa trabaho. Pinilit niya si Zion na pumili sa pagitan niya at ng direktor. Walang pag-aalinlangan na pinili ni Zion si Hee-young. Taos puso niyang sinabi na ang direktor lang ang gusto niya, ngunit hindi niya iniisip na magkasama sila. Ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat sa ganoong kaligayahan. Niyakap niya si Jant at inalo siya. Ang kanyang kapatid ay karapat-dapat sa lahat ng lalaki sa mundo, maliban sa direktor na may masamang moralidad. Pagbaba niya, naalaala niya ang sinabi ng pulis na suriin niya ang kanyang mga sulat. Kaya naman, binuksan niya ang mailbox. Nakita niya ang isang sulat mula sa Public Prosecutor's Office. Nakasulat sa sulat na nakalaya na ang ama ni Zion na si Nam Changmin. Ang pamilyar na pangalan ay nagpapaalala kay Hee-young sa nangyari 15 taon na ang nakalipas. Noong araw na iyon, nakita niya na maraming tao ang nakapaligid sa kanilang bahay. Dinala ng pulis ang bangkay ng kanyang ama. Agad ding inaresto ang mamamatay tao na si Nam Changmin. Naaalala ni Hee-young na walang bahid ng pagsisisi ang mukha nito at nanatili itong napakalupit. Natapos ang alaala. Nag-aalala si Hee-young sa reaksyon ni Jae-young kapag nalaman nitong nakalaya na si Nam Changmin, ngunit hindi niya inaasahan na si Nam Changmin ay nakatayo sa kalsada at lihim na nagmamasid sa kanya. Kinaumagahan, galit pa rin si Hee-young. Biskwit lang ang inihanda niyang almusal para sa direktor. Habang kumakain, tinanong ng direktor kung nakahanap na si Zion ng bagong bahay. Huli na para pigilan ni Zion ito. Saka lang nalaman ni Hee-young na gusto pala ni Zion na lumipat. Nang makita ang awkward na kapaligiran, ipinaliwanag ng direktor na hindi komportable si Zion na manirahan kasama ang bagong kasal na mag-asawa. Madaling lutasin ang sitwasyong ito. Pagkaalis ni Ji-woo sa ibang bansa, hindi na kailangang lumipat ni Zion. Aalis ka na ba ng bansa? Hindi mo pa ba sinasabi sa kanya?
Napagtanto ng direktor na nabuking siya, ngunit hindi na ito maaayos. Galit na galit si Hiyaong. Pinalayas niya ang dalawang gustong umalis. Gustong sumakay ng direktor ng taxi sa pintuan para umalis, ngunit hinarangan niya ito at sinabing iyon ang sasakyan na kailangan niyang sakyan. Sinabi niya sa direktor na humanap na lang ng ibang sasakyan. Walang pera ang direktor at lowbat ang kanyang telepono. Napilitan siyang humingi ng pera kay Hiyaong. Binigyan ni Hiyaong ang direktor ng isang bangnote at hiniling sa kanya na lumayo kay Zion. Para kay Zion, siya ang kanyang pamilya. Balik tanong ng direktor kay Hiyaong, sigurado ka ba na anuman ang mangyari, mananatili ka pa rin kay Jiwoo? Sumagot si Heian na hindi siya sigurado. Ngunit, sigurado siyang sisirain niya ang bahay na sumira sa kanyang pamilya at karera. Nagulat ang direktor at umatras, hinayaan si Heian na umalis. Si Jiwoong, na pinalaya sa bahay, ay nakatanggap bigla ng tawag mula sa manager. Dahil wala silang ginagawa, nagpunta sila para sumakay ng kabayo. Iginya ng manager ang kabayo para kay Jiwoong, na baguhan sa pagsakay ng kabayo. Tiningnan ni Jiwook ang manager na naaalala ang kanyang pagkabata noong nagbibisikleta siya. Lahat ng ibang bata ay may mga ama sa tabi nila. Siya lang ang nahulog at bumangon mag-isa. Ngayon, pinoprotektan siya ng manager na nakatulong sa kanya na maramdaman na mayroong ama sa tabi niya. Naiintindihan ng manager na humaharap siya sa isang mahirap na desisyon. Lumabas ng bansa o manatili, ginamit niya ang kanyang karanasan at sinabing, para sa iyo, kung susundin mo ang kagustuhan ng matatanda at labagin ang iyong kalooban, pagsisisihan mo lang ito sa huli. Dapat mong kontrolin ang iyong buhay at hawakan ang iyong kapalaran sa iyong kamay. Dahil sa pampatibay loob na natanggap ni Jiwook, nagpa siya siyang manatili at buong tapang na harapin ang lahat. Para suyuin si Haeyoung, binili niya ang paborito nitong bulaklak. Ngunit, labas sa inaasahan, kalmado ang reaksyon ni Haeyoung, tila tinanggap na ang katotohanan na aalis si Jiwook. Nalungkot si Jiwook dahil hindi nagalit o pinigilan siya ni Haeyoung. Ngunit sinabi niya na mayroong di mabilang na mga batang inampon na nanirahan sa bahay kasama siya. Ngunit sa huli, ang tanging nanatili ay sina Bok Gyu-haeon at Nam Jaeon. Ang pagiging pamilya at pagkatapos ay unti-unting lumayo ay pamilyar na sa kanya. Kung sa huli ay umalis si Kim Ji-wook, hindi rin pipigilan ni Son Haeyoung. Pagkasabi nito, biglang naputol ang kuryente at nagdilim ang buong bahay. Masakit na umalis si Kim Ji-wook sa dilim. Ang mga luha na pilit na pinipigilan ni Son Haeyoung ay hindi na niya makontrol. Ibinagsak niya ang bulaklak sa kanyang kamay. Hindi inaasahan, pagkatapos nito ay bumalik ang ilaw, at muling lumitaw si Kim Ji-wook sa harap niya. Nakita ni Kim Ji-wook na hindi totoo ang sinasabi ni Son Haeyoung, at malakas siyang umamin ng pag-ibig para kay Son Haeyoung. Pagkasabi nito, kusa niya itong hinalikan. Hindi na nakapagpigil ang dalawa, niyakap nila ang isa't isa mula sa sala hanggang sa silid tulugan, at gamit ang mainit at nag-aalab na gatas, ipinahayag nila ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Kasabay nito, ginamit ni Nam Jaeon ang dahilan ng pangungulekta ng isa zero dokumento upang hanapin ang direktor sa kumpanya. Upang pasayahin siya, nag-perform ang direktor ng isang eksena mula sa nobela na isinulat niya, kung saan isang dominating direktor ang lumabas. Hindi na mapigilan ni Nam Jaeon ang kanyang ngiti sa tuwa. Sa isang iglap, nagkatinginan ang dalawa, hindi maitago ang kanilang damdamin. Kinuha ng direktor ang lakas ng loob na halikan si Nam Jaeon. Matapos ang sandali ng intimacy, inakay niya si Nam Jaeon upang libutin ang opisina. Hindi inaasahan, pagkatapos niyang tiyakin kay Nam Jaeon na walang tao sa opisina sa katapusan ng linggo, may narinig silang boses. Hinila niya si Nam Jaeon upang magtago, ngunit limitado ang espasyo, kaya malinaw na narinig ng dalawa ang pag-uusap ng mga dumarating. Ang nagkakaproblema ay ang mag-asawa ng ex-boyfriend ni Kwon Yi-rin. Nagdududa si Kwon Yi-rin na hindi pa nakakalimutan ng kanyang asawa ang kanyang dating pag-ibig kay Son Haeyoung. Ipinaliwanag niya kay Son Haeyoung na noong kolehiyo, sinaktan ng isang tao ang ama ni Son Haeyoung. Sa kasal, nakita niya ang may sakit na ina ni Son Haeyoung at nalungkot lamang siya para kay Son Haeyoung. Nang marinig ito ni Nam Jaeon, lihim niyang inalis ang kanyang kamay mula sa kamay ng direktor. Tinanong ng dating kasintahan ni Kwon Yi-rin si Kwon Yi-rin kung siya ba ang nasa likod ng pagkakababa ng posisyon ni Son Haeyoung. Ibinunyag din ni Kwon Yi-rin ang katotohanan, si Cha Hui-seung, ang lihim na anak ng chairman, ang nadamay kaya nababa ang posisyon ni Son Haeyoung. Nang marinig ito ng direktor, lihim din niyang binitawan ang kamay ni Nam Jaeon na gusto niyang hawakan. Pagkatapos umalis ng mag-asawa, ipinaliwanag ng direktor kay Nam Jaeon, ngunit nagpa siya si Nam Jaeon na ituring ang magandang nangyari ngayong araw bilang pagtatapos ng kanilang dalawa. Hindi niya ito pakikipag-date, hindi ito problema ng direktor, kundi ito ang kanyang dahilan. Kinabukasan, magkasamang nagising sina Son Haeyoung at Kim Ji-wook sa kama. Gustong lumusot ni Kim Ji-wook pabalik sa kanyang kwarto, habang hindi nakatingin si Son Haeyoung, ngunit nahuli siya ni Nam Jaeon. Para maitago ang kahihiyan, tumakbo siya palabas para bumili ng almusal. Tuwang-tuwa si Son Haeyoung at nasa magandang kalooban. Buong puso niyang ginamit ang klorera para palamutihan ang kwarto ni Kim Ji-wook, ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, nakita niya ang litrato ni Kim Ji-wook at ng kanyang ina. Tuwang-tuwang bumalik si Lee Yun-ok, ngunit hindi niya inaasahan na isang matinding pagtatanong ang naghihintay sa kanya. Nabasa ni Cha Hui-seung ang diary ng kanyang ina, na naglalaman ng mga bagay na may kaugnayan kay Lee Yun-ok.
Ngayon lang niya nalaman na si Kim Ji-wook ay isa rin palang inampon sa kanilang bahay, at alam na niya ang kanyang pagkatao sa matagal na panahon. Naramdaman ni Cha Hui-seong na tila nahulog siya sa isang bitag na inihanda, at ayaw niyang pakinggan ang paliwanag ni Kim Ji-wook. Si Son Hae-yong ay nagkagulo mula pagkabata, hindi lang isang beses siyang nagprotesta. Umaasang ang atensyon ng kanyang mga magulang ay nakatuon lamang sa kanya. Ngunit hindi pinansin ng kanyang ina ang kanyang pagtutol at pinilit na ampunin ang maraming bata. Kahit ang kanyang ama ay namatay dahil sa kanyang ina. Hindi pa rin nagsisisi ang kanyang ina at umampon pa ng isang Kim Ji-wook. Galit na lumabas si Son Hae-yong. Sumunod si Kim Ji-wook at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng sinabi niya kanina. Itinaboy ni Son Hae-yong ang kamay niya at tumangging sumagot. Nang taong iyon, ipinadala ng lola ni Kim Ji-wook si Kim Ji-wook sa ina ni Son Hae-yong. Alam ng ina ni Son Hae-yong ang ikinababahala ng kanyang anak na babae, kaya hiniling niya kay Kim Ji-wook na itago ang lihim ng pag-aampon kay Son Hae-yong, kaya itinago ito ni Kim Ji-wook kay Son Hae-yong sa mahabang panahon. Noong una ay gusto rin niyang magpaliwanag, ngunit galit si Son Hae-yong at ayaw siyang pakinggan. Umuwi si Kim Ji-wook at tinanong si Nam Jae-yeon kung alam niya ang dahilan ng pagkamatay ng ama ni Son Hae-yong. Nataranta si Nam Jae-yeon, halatang may itinago rin siyang sikreto, ngunit nagkunwari siyang walang alam. 6 na taon na ang nakalipas, humingi ng tawad ang ina ni Son Hae-yong kay Nam Jae-yeon na hindi niya dapat sisihin si Nam Jae-yeon sa pagkamatay ng ama ni Son Hae-yong dahil biktima lamang din siya. Lumalabas na ang ama ni Nam Jae-yeon sa paghahanap sa kinaroroonan ng ina ni Nam Jae-yeon ay tumakbo sa bahay ni Son Hae-yong upang pilitin si Nam Jae-yeon. Ang ama ni Son Hae-yong para protektahan si Nam Jae-yeon ay namatay sa isang trahedya. Labis na nahihiya si Nam Jae-yeon kay Son Hae-yong at tanging walang kondisyong pagsasama at pag-aalaga lamang ang magagawa niya upang makabawi kay Son Hae-yong. Nang marinig ang pagtatalo ni Son Hae-yong at Kim Ji-wook na nagbabanggit sa pagkamatay ng ama ni Son Hae-yong, lalong nahiya si Nam Jae-yeon. Nang bumalik si Son Hae-yong, humingi siya ng tawad at gustong sabihin ang totoo. Ngunit pinutol siya ni Son Hae-yong at iniba ang usapan sa ibang bagay. Dahil sa pagputol ni Son Hae-yong, nawala ng lakas ng loob si Nam Jae-yeon na magsalita. Lumuluha siyang lihim na sumumpa sa sarili na tiyak na magiging mabait siya kay Son Hae-yong, kasama ang bahagi ng ama ni Son Hae-yong. Kinabukasan, hinanap ni Kim Ji-wook si Son Hae-yong sa lahat ng dako, ngunit hindi niya mahanap. Pagdating niya sa kumpanya para magtanong, nalaman niyang nag-apply si Son Hae-yong ng leave. Ang direktor ay nababagabag din kay Nam Jae-yeon na hindi sumasagot sa kanyang tawag. Sinundan niya si Nam Jae-yeon sa isang coffee shop para humingi ng tulong kay Yeo Ha-jun. Sinabi ni Yeo Ha-jun na ang taong ayaw sumagot sa kanyang tawag ay si Nam Jae-yeon. Ibig sabihin, nakablock ka. Pagkasabi nito, biglang tumalon si Kim Ji-wook na nagulat at nagtanong kung paano ito malulutas. Nagbahagi ng parehong paghihirap ang dalawang magkapatid. Tumawag ako ng mahigit 17 beses, tumawag ako ng 29 na beses. Humingi ng tulong si Kim Ji-wook sa direktor na gamitin ang kanyang posisyon bilang superior para tawagan si Son Hae-yong dahil si Son Hae-yong ay isang workaholic at hindi niya palalampasin ang tawag mula sa kanyang superior. Samantala, ginamit niya ang kanyang posisyon bilang bayaw upang tulungan ang direktor na tawagan si Nam Jae-yeon. Nagkabisa ang transaksyon. Tinawagan ng direktor si Son Hae-yong at gaya ng inaasahan, mabilis na sumagot si Son Hae-yong. Kumindat si Kim Ji-wook sa direktor, humihiling na alamin ang lokasyon ni Son Hae-yong. Napansin ni Son Hae-yong na may kakaiba, kaya matalas na nagsinungaling ang direktor. Gusto niyang malaman kung anong regalo ang dadalhin ni Son Hae-yong para sa kanya pagbalik nito mula sa kanyang leave. Sumagot si Son Hae-yong na walang sikat na specialty sa kanyang kinalalagyan, tanging toasted walnuts lang. Agad na nahulaan ni Kim Ji-wook ang lokasyon ni Son Hae-yong. Hindi niya pinansin ang batikos ng direktor at ang sinabi nitong babawiin niya ang kanyang salita, at agad siyang umalis upang hanapin si Son Hae-yong. Mabilis na tumakbo si Kim Ji-wook sa bahay ng ina ni Son Hae-yong sa probinsya. Pagpasok pa lang niya sa bakuran, sinalubong na siya ni Son Hae-yong. Kanina ay nagsisindi ng apoy si Son Hae-yong, at dahil hindi siya sanay, umusok ng malala at kinailangan niyang lumabas. Tinulungan siya ni Cha Hui-seong na magliyab. Sinabi niya kay Son Hae-yong na pinilit siya ng kanyang lola na alagaan siya ng ina ni Son Hae-yong, kaya pumayag ang ina ni Son Hae-yong. Para tanggalin ang buhol sa puso ni Son Hae-yong, kinuha niya ang isang video. Sa video, ang kanyang inang may amnesia ay pinapanood ang mga manika, at patuloy na hinihimas-himas ni Son Hae-yong ang kanyang dibdib, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Son Hae-yong. Si Son Hae-yong ay sabay na naantig at nahihiya. Palagi niyang inaalala ang tungkol sa kanyang ina, ngunit alam niyang mahal siya ng kanyang ina. Ibinigay niya ang telepono kay Lee Yun-ok. Bagamat hindi siya nakatira kasama ng kanyang ina sa mga nakaraang taon, paminsan-minsan ay umuwi siya. Nagtataka siya kung nasaan si Bok Joo-haeon kapag umuwi siya. Naalala ni Bok Joo-haeon na tuwing umuwi si Son Hae-yong, nakakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina bago pa man at pupunta siya sa internet cafe o sa self-study room, naghihintay na umalis si Son Hae-yong bago umuwi. Gayunpaman, may mga hindi inaasahang pagkakataon din ang araw na iyon ay ang unang anibersaryo ng pagkamatay ng ama ni Son Hae-yong. Hindi siya nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina at umuwi siya gaya ng dati. Hindi niya inaasahan na pagdating niya sa pintuan, nakita na niya si Son Hae-yong.
Natakot siya at gustong tumakbo, ngunit tinawag siya ni Son Hae-young na bata at tinanong kung may lighter siya. Naalala ni Son Hae-young na humiram siya ng lighter sa isang bata at hindi niya inaasahan na si Kim Ji-wook pala iyon. Napakahiwaga ng tadhana nilang dalawa. Hindi niya maintindihan kung bakit nawala si Kim Ji-wook pagkatapos ng kasal. Direktang sinabi ni Kim Ji-wook na gusto na niya ito noon. Natatakot siyang hindi niya matupad ang ipinangako niya sa kanyang ina at nag-aalala rin siya na baka iwanan siya ni Son Hae-young kapag nalaman nito ang totoo. Naawa si Son Hae-young sa kalagayan ni Kim Ji-wook dahil sa huling habili ng kanyang lola, gaano man niya kamis ang kanyang tunay na ina, pinigilan niya ang sarili at hindi niya ito pinuntahan. Sa muling paghiling ng kanyang ina, isinugal niya ang pagtatago ng kanyang damdamin para sa kanya. Marahil sa relasyong ito, si Cha Hui-seung ang higit na nagpasa ng pasanin. Hindi na sinisisi si Kim Ji-wook, hiniling niyang umuwi sila ng magkasama. Sa daan, tinawagan niya si Cha Hui-seung ngunit walang sumasagot. Nang tumawag muli, ipinapakita na patay ang telepono. Hindi pa kailanman pinalampas ni Cha Hui-seung ang kanyang tawag, kahit na habang natutulog. Naalala niya ang tungkol sa paglaya ng mamamatay tao mula sa kulungan at agad siyang nakaramdam ng masamang pangitain. Alam ni Kim Ji-wook ang dahilan at natatakot din na si Cha Hui-seung ay nasa panganib. Agad niyang tinawagan ang direktor at hiniling sa direktor na tingnan ang sitwasyon ni Cha Hui-seung. Sa sandaling ito, sinamantala ng ama ni Cha Hui-seung ang kanyang kawalan ng pagbabantay at umakyat sa pader at binasag ang bintana sa unang palapag. Sumugod siya sa bahay at si Nam Jae-yeon ay takot na napaupo sa lupa. Buong tapang niyang ginamit ang telepono upang hampasin ang ulo ng kanyang ama. Habang siya ay nasasaktan, tumakbo siya sa silid at mahigpit na isinara ang pinto. Galit na sinipa ng kanyang ama ang pinto, pinipilit siyang sabihin ang kinaroroonan ng kanyang ina. Nang makita niyang hindi siya nakikinig, ginamit niya muli ang buhay ni Son Hae-young upang takutin siya. Si Son Hae-young ay ang pinakamahalagang tao para kay Cha Hui-seung. Galit na tumayo siya at lumaban sa kanyang ama, ngunit mahigpit siyang sinakal nito. Sa sandali ng matinding panganib, sa wakas ay dumating ang direktor. Itinulak ng direktor ang ama ni Cha Hui-seung, ngunit tinaga siya nito sa braso gamit ang kutsilyo. Naglaban sila at gumulong pababa ng hagdan. Nang makita siyang tumayo at lumapit na may hawak na kutsilyo, kinuha ng direktor ang kalapit na kahon at buong lakas na hinarangan ito. Hanggang sa mawalan siya ng malay, huminto ang tao. Tumakbo si Cha Hui-seung at nakita ang sugat ng direktor. Masaya silang nagyakapan. Inaresto ng pulisya ang ama ni Cha Hui-seung at dinala sa korte. Bumalik si Son Hae-young upang kumpirmahin na ayos lang si Cha Hui-seung. Pagkatapos ay sinisi ang ama ni Cha Hui-seung na hindi karapat-dapat maging ama. Narinig ni Cha Hui-seung ang sinabi ni Son Hae-young at saka lang niya nalaman na matagal na palang alam ni Son Hae-young na ang mamamatay tao ay ang kanyang ama. Humahagulhol siyang nagtanong kay Son Hae-young na kung alam na niya ang totoo, bakit pa niya hinayaan ang sarili na manatili. Sumagot si Son Hae-young na ayaw niyang malugi. Nang panahong iyon, nang dumating si Cha Hui-seung upang hanapin siya, nakita niya ang pagdurusa ni Cha Hui-seung na mas masahol pa sa kamatayan. Ang desperasyon na iyon ay parang isang panawagan para sa tulong. Noon, nagpasya siya na kahit hindi niya mailigtas ang kanyang ama, marahil ay mailigtas niya si Cha Hui-seung. Gusto niyang pumunta sa bahay ni Cha Hui-seung kahit kailan. Kung gusto niyang iligtas siya, isang pagkakataon lang ang mayroon si Son Hae-young. Nang marinig ito, paulit-ulit na humingi ng tawad si Cha Hui-seung kay Son Hae-young. Naging emosyonal ang magkapatid sa eksenang ito. Nagpasalamat ang direktor kay Kim Ji-wook na tumawag siya, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong iligtas si Cha Hui-seung. Ang galit niya kay Kim Ji-wook ay nawala at mayroon pang kaunting init ng pagmamahalan. Labis na nalulungkot ang direktor sa kalagayan ni Cha Hui-seung at ikinagagalit niya na hindi niya ito naprotektahan ng mas maaga. Hindi inaasahan ni Cha Hui-seung na nabunyag ang kanyang pangit na nakaraan, ngunit minahal pa rin siya ng direktor. Hindi niya napigilan ang luha ng kaligayahan. Nakumpuni na ni Kim Ji-wook ang sirang pinto. Nag-aalinlangan siya, hindi niya alam kung makakatulog siya, kasama si Son Hae-young. Hindi pa rin nawawala ang galit ni Son Hae-young sa nangyari. Inutusan niya itong matulog sa kanyang silid sa itaas. Nagpumilit si Kim Ji-wook na manatili, matulog sa sopa upang protektahan si Son Hae-young. Habang mahimbing na natutulog, biglang nakatanggap si Son Hae-young ng tawag sa telepono. Pumunta siya sa sala at ginising si Kim Ji-wook, kalmadong sinabing pumanaw na ang kanyang ina at kailangan nilang pumunta kaagad doon. Nakita ni Kim Ji-wook ang labis na kalmadong reaksyon ni Son Hae-young at tinawag niya si Son Hae-young at sinabing tingnan siya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Son Hae-young ang walang katapusang sakit na sumasakop sa kanyang puso. Niyakap niya si Kim Ji-wook at malakas na umiyak. Ang lahat ng mga dating ampon na bata ay dumating sa libing ng ina ni Son Hae-young. Palaging iniisip ni Son Hae-young na labis na nalulugi ang kanyang ina. Ngayon lang niya naintindihan ang pinili ng kanyang ina. Sa likod ng walang pagsisising sakripisyo ng ina ay ang pagmamahal at pagmamahal na sumuporta kay Ginang Lee Yun-ok. Nais ni Kim Ji-wook na isulat ni Son Hae-young ang kanyang pangalan sa listahan ng mga kamag-anak. Hindi lamang isinulat ni Son Hae-young ang kanyang pangalan, kundi idinagdag din ang mga pangalan ng lahat ng mga ampon na anak. Nagtataka si Kim Ji-wook kung bakit hindi siya manugang kundi ang bunsong anak. Sinabi ni Son Hae-young na matagal ng anak ng kanyang ina si Kim Ji-wook.
Labis siyang nagpapasalamat na kasama niya ang kanyang ina sa loob ng mga taong iyon. Nangako si Kim Ji-wook na hindi na siya magtatago ng anuman kay Son Ha-yeong sa hinaharap. Inilagay ni Son Ha-yeong ang ancestral tablet ng kanyang ama sa tabi. Sinabi ni Kim Ji-wook sa ancestral tablet ng ina ni Son Ha-yeong na lagi siyang sasamahan ni Son Ha-yeong sa hinaharap at hinding-hindi niya bibitawan si Son Ha-yeong. Sa daan pa uwi, hinawakan ni Kim Ji-wook ang kamay ni Son Ha-yeong at sinabing sumumpa siya sa harap ng kanyang ina na hinding-hindi niya bibitawan ang kanyang kamay at mananatili sa kanyang tabi. Ngunit nang marinig ito ni Son Ha-yeong, inalis niya ang kanyang kamay mula kay Kim Ji-wook. Naalala niya na dahil sa huling habilin ng lola niya, kinailangan ni Kim Ji-wook na pigilan ang pagkamis at hindi hanapin ang kanyang biological na ina. Kinuha ni Son Ha-yeong ang singsing mula sa kamay ni Kim Ji-wook, umaasang hindi na siya magpoprotekta ng kahit sino pa, at hindi na kailangan pang sumunod sa anumang pangako, kundi mamuhay lamang para sa kanyang sarili. Ayokong maging ang iyong buhay at ang dahilan ng iyong pag-iral. Napakabigat niyan. Umuwi si Son Ha-yeong na umiiyak ng masakit, ngunit gaano man kasakit, ayaw niyang mawala si Kim Ji-wook sa sarili dahil sa pagprotekta sa kanya. Pinigilan ni Kim Ji-wook ang luha at umalis sa bahay na dala ang kanyang bagahe. Si Son Ha-yeong, sila ay nagmamahalan at dahil sa pagmamahal nila sa isa't isa, tiniis nila ang pagpapahirap ng kanilang mga puso at walang magawa kundi piliing maghiwalay. Ibinigay ng direktor ang balita na si Kim Ji-wook ay pupunta sa ibang bansa kay Son Ha-yeong, umaasang sasamahan siya ni Son Ha-yeong upang ihatid ito. Tumanggi si Son Ha-yeong, kung makikita niya si Kim Ji-wook, hindi niya mapipigilan na pigilin si Kim Ji-wook. Kung ganoon, ang hirap na desisyon ay masasayang lang. Ang direktor at ang punong guro na si Bok Joo-hyun ay magkasamang nagtungo sa paliparan upang ihatid si Kim Ji-wook. Pinakiusapan ni Kim Ji-wook si punong guro Bok Joo-hyun na iparating ang mensahe. Nang harapin niya ang kanyang biological na ama, ang chairman, pinasalamatan niya ito sa pag-aayos ng kanyang paglalakbay sa ibang bansa. Naglakad si Kim Ji-wook patungo sa gate ng boarding, hindi na makapaghintay ang chairman at tumakbo upang magtanong. Nag-iwan ba si Kim Ji-wook ng mensahe para sa kanya? Nagsinungaling si punong guro Bok Joo-hyun. Pinayuhan siya ni Kim Ji-wook na sikaping maging isang tao sa nalalabi niyang buhay. Nang malaman ni Lee Yun-ok na sumakay na si Kim Ji-wook sa eroplano, kinuha niya ang liham na isinulat ni Kim Ji-wook para sa kanya noong natapos ang kasal at inalala ang bawat eksena mula nang magkakilala sila at magmahalan ni Kim Ji-wook. Kahit na masakit sa kanya, ang lahat ng kanyang pinili ay para sa kaligayahan ni Kim Ji-wook. Taos puso siyang bumabati kay Kim Ji-wook na mula ngayon ay hindi na kailangan pang pasanin ang buhay ng sinuman at mamuhay ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Pagkalipas ng 6 na buwan, salamat sa pagsisikap ng direktor, ang Kakunbi Education ay naging nangunguna sa industriya. Ayon sa kasunduan, papayagan siya ng kanyang ama na malayang umibig. Nagulantang ang chairman at agad na sumang-ayon, sinabihan siyang magpareserba ng restaurant. Tanghali, magkasamang nagdiwang ang 3 miyembro ng pamilya. Masayang dumating ang direktor sa napagkasunduang restaurant. Ngunit, nang buksan niya ang pinto, hindi niya nakita ang kanyang mga magulang kundi isang batang babae. Lumabas na hindi nasiyahan ang chairman na ang magiging manugang niya ay isang manunulat, kaya itinago niya sa kanyang anak at inayos ang isang blind date. Nang malaman ang katotohanan, galit na galit ang direktor hanggang sa matawa siya. Mabuti na lang, napilitan din ang kabilang partido na pumunta dahil sa kanilang mga magulang. Matapos magpaliwanagan, agad silang umalis. Sa kasamaang palad, pagkalabas pa lang nila ng silid ay nakita sila ni Nam Jae-eon. Si Nam Jae-eon ay inimbitahan na magsalita sa universidad at nakipagkita sa planner dito upang pag-usapan ang mga detalye ng kooperasyon. Nakita niya ang direktor na may kasamang babae, at sinabi pa ng babae ang salitang i-blind date. Galit na galit si Nam Jae-eon. Nang akma siyang susugod upang kumprontahin ang direktor, bigla siyang nadulas at muntik nang matumba. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang tagahanga. Parang bayani na iniligtas niya ang dalaga. Nang makita ng direktor na binuhat ng ibang lalaki ang kanyang kasintahan na parang prinsesa, namutla siya sa galit. Dumating si Nam Jae-eon sa universidad sa takdang oras. Ito ang kanyang unang pagkakataon na sumali sa ganitong uri ng aktibidad. Kinabahan at nag-aalala siya. Hanggang sa makita niya ang direktor na nakaupo sa madla, may hawak na placard na may puso upang suportahan siya, doon lamang siya nakaramdam ng kapanatagan. Buong galing niyang natapos ang kanyang talumpati. Pagkatapos ng trabaho, naglakbay sila at masayang magkasama. Pareho silang nakangiti ng masaya. Inilabas ng direktor ang singsing na inihanda niya at nag-propose kay Cha Hui-seung. Agad namang pumayag si Cha Hui-seung at handang hawakan ang kamay ng direktor at magpatuloy magpakailanman. Kung ikukumpara kay Cha Hui-seung na masaya, si Son Ha-yeong ay nasa isang nakapanlulumong sitwasyon. 3 buwan na ang nakakaraan, ang kanyang dating kasintahan ay nakatanggap ng espesyal na bonus para sa kanyang mahusay na pagganap. Naisip ni Son Ha-yeong na mas magaling siya sa kanyang dating kasintahan, ngunit palaging mas mababa ang kanyang sweldo. Sa isang sandali ng galit, pinili niyang magtatag ng sarili niyang mundo. Nagkataon naman, ayaw na rin ni Yeo Ha-jun na maging sekretarya ng direktor at gusto lang magsulat ng mga programa. Ang dalawa ay nagkasundo at nakipagtulungan upang magbukas ng isang napakagandang organisasyon ng edukasyon. Ngunit ang realidad ay malupit. Ilang buwan na ang lumipas, ngunit hindi pa rin makahanap ng mamumuhunan ang kumpanya. Upang malampasan ang pagsubok, naisip ni Son Ha-yeong na ibenta ang lumang bahay.
bumalik siya sa kanyang bayan upang makipagkita sa mamimili at nakita niya si Kim Ji-wook na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit ang nagpalungkot sa kanya ay may nakaupong babae sa tabi ni Kim Ji-wook. Masaya silang nagtatawanan at nag-uusap at mukhang napakalapit ng kanilang relasyon. Lihim na umalis si Son Hae-young. Nang umalis si Kim Ji-wook, lumapit siya sa ahente at sinabi na ang babae kanina ang gustong bumili ng bahay. Ngunit sinabi ni Kim Ji-wook na hindi niya ibebenta ang bahay na ito. Wala nang mapuntahan si Son Hae-young kasama si Eo Ha-jun, kaya nagpa siya silang makipagkita sa direktor. Ang direktor, na gustong palakihin pa ang kumpanya, ay aktibong naghahanap ng mga target na pamumuhunan. Tumayo silang dalawa sa pintuan at nanumpa. Kailangan nilang kumbinsihin ang direktor na magbigay ng pondo. Ngunit nang makaharap nila ang direktor, nagbago ang kanilang ugali. Ang dalawa ay nagpakita ng kaakit-akit na pag-ugali at nag-request sa direktor na mamuhunan sa kanilang kumpanya. Tinukso ng direktor ang dalawa na traidor, ngunit dahil sa paggalang kay Cha Hui-seung, sa huli ay nagpasya siyang mamuhunan. Pagkaalis sa kumpanya, hindi sinasadyang narinig ni Son Hae-young ang pag-uusap ng kanyang dating kasamahan. Si Cha Hui-seung ay nalulungkot dahil sa kasal. Akala niya ay pakakasalan ni Cha Hui-seung ang iba, kaya nalungkot siya at tumakbo sa convenience store kung saan dati siyang nagtatrabaho. Naalala niya ang lahat ng magagandang alaala na iniwan nilang dalawa doon. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, biglang lumitaw si Kim Ji-wook. Itinago ni Son Hae-young ang kanyang kalungkutan at, labag sa kalooban, binati niya si Kim Ji-wook ng isang masayang buhay. Lumapit si Kim Ji-wook sa isang lago, inubos niya ang alak sa kamay ni Son Hae-young. Sinabi niya kay Son Hae-young na ang kasama niyang babae ay ang kanyang kapatid sa ina. Sa panahong naghiwalay sila, gaano man kaganda ang kama na kanyang hinigaan, hindi ito kasing komportable ng kama na binili ni Son Hae-young para sa kanya. Pagkatapos magsalita, nawala ng malay si Kim Ji-wook sa bisig ni Son Hae-young. Sinamahan ni Son Hae-young si Kim Ji-wook pauwi at pinatulog siya sa kanyang kama. Kinabukasan, nagising siya at masayang napatawa. Ngunit pagkatapos, natuklasan niyang wala na si Kim Ji-wook sa kama. Hinanap siya ni Son Hae-young kung saan-saan, ngunit hindi niya makita ang anino nito. Nataranta si Son Hae-young, natatakot na mawawala muli si Kim Ji-wook. Sa sandaling ito, bumalik si Kim Ji-wook na may dalang almusal. Ibinuka ni Son Hae-young ang kanyang mga kamay at tinanggap siya pauwi. Nagpahayag sila ng kanilang pagmamahalan. Naghalikan sila, nagpa siya na simulan ang isang pag-ibig ng walang pag-aalinlangan sa mga pakinabang at pagkalugi. Tapos na ang pelikula. Dito na lang tayo ngayon. Pindutin ang like, mag-iwan ng komento, at sundan ang channel ang pagsusuri ng pelikula. Bumisita araw-araw para mag-check-in at bumiti ng malapat.